Ang Devil Emperor. Credit to the author. E466 hanggang 75. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang rebelyon ay umalis ng kasing bilis ng pagdating nito. Gayunpaman, nabigo ito hindi dahil sa kakulangan ng pag-iintindi sa pagpaplano ng punong ministro kundi dahil sa natatanging talino ng emperador na nagbukas ng daan para sa pagkabihag. Nang matapos ang mga kapustahan, inilabas ng emperador ang kariton ng pagsalubong para sa mga Quanrong bilang mga panauhing pandangal. Masayang tinanggap ito ni Kaden at ng mga kasama bilang pagpapakita ng paggalang. Sumulyap sa kanyang mga natitirang anak, bumaantong hininga ang emperador. Ang mga mata ng mga dayuhang tingin ay sumakit sa puso ng matandang amang ito. Prinsipe ng Corona, Charlie, Mandy. Nagsimula ang emperador, mayroon ka bang palagay na ang pag-imbite kay Quanrong upang harapin si Conrad ay isang mantsa sa karangalan ng Imperyong Titans? Nakakadiri at traidor yan. Bulyo ni Mandy. Ano ang alam ng isang babaeng nakakulong? Galit na galit ang emperador. Pinitik ni Mandy ang kanyang ulo habang naglalakad palayo. Umiling ang emperador at hinarap ang kanyang mga anak, kayong dalawa ang magiging pinuno ng Titan sa hinaharap. Ano ang masasabi ninyo? Amang imperial, napakaganda ng plano, hanggang sa puntong hindi ko ito maintindihan. Yumuko ang prinsipe ng Corona. Ipinikit ng emperador ang kanyang mga mata sa matatabang lalaki, na nabigla, amang imperial, dahil ang 7 bahay ay lumalason sa bansa simula pa noong itatag ito, mas mabuti kung mas maaga silang mawawala. Sina Conrad at Raisin ay may kapangyarihan ngunit hindi nakamit ang kapayapaan. Kung, para sa argumento, lumalabas na ginamit ninyo ang aming mga lupain para gawin ito. Kung gayon, ang dinastiyang Luen ay magkakaroon ng mga tauhan ng Titans na kalabanan ito. Maaari pang magbago ang emperador ng Titans. At dahil dyan, ang impormasyong ito ay hindi aalis sa lugar na ito. Sino mang mapatunayang nagkasala ay bibitayin. Kumislap ang mga mata ng emperador at bumaantong hininga siya, bagamat alam ko ang mga kahihinatnan ng ganoong hakbang, alam mo ba? Umiling ang dalawa, hinihiling namin sa ama ng imperyo na maliwanagan kami. Ang Panginoon ay sumusunod sa 3 ugnayan at 5 birtod, nangangaral ng kabutihan, tulad ng ibang tao. Ngunit may isang aspeto kung saan ang isang tao at ang isang Panginoon ay nagpapasakop. Ang isang tao ay nagsusumikap para sa kapayapaan sa mundo habang ang isang Panginoon ay hindi maaaring gapyusin nito. Hinaplos ng emperador ang kanyang balbas, alam mo ba kung kanino nagmamay-ari ang Titans? Yumuko ang dalawa, opo, amang imperial. Hindi, sa emperador ito. Umiling ang emperador, akin na ito ngayon, pero kapag 100 na ako, mapupunta na ito sa susunod. Sa madaling salita, sa angkan ng Luen. Pero mali silang lahat. Kaunti lang ang kontrol namin sa kahit ano. Nagpapakitang gilas ang 7 bahay ng mga maharlika na nagpapasakop sa amin, pero kalahati ng lupain ang pinamumunuan nila. Sina Conrad at Raisin ang may kontrol sa iba. Sa bagay na iyan, ang angkan ng Luen ang may pinakamahinang kapangyarihan. At lalong lumalala ang sitwasyon dahil isa itong emperador na hanggang sa katapusan ng aking buhay lamang ang namamahala. Paano na ang pamumuno ng angkan ng Luen na ito? Ang mga anak na lalaki ay binalot ng takot, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sumunod ang emperador, pinagsikapan ng bawat henerasyon ng mga emperador ng angkan ng Luen na ibalik ang Titan sa mga pinuno nito. At sa aking panahon, dumating na ang pagkakataon, isang pagkakataong hindi ko kailanman mapabayaan, kapalit ng paggamit ng Quanrong upang makamit ito para sa ika-10 bahagi ng ating bansa. At hinugasan nito ang 7 bahay at ang kapangyarihan ng 2 ministrong iyon, na siyang nagbunga ng aking tunay na pamamahala. Sa bagay na ito, ako ang nagwagi. Corona Prinsipe, Charlie, ang sa iyo ay mapapasa iyo lamang sa sarili mong mga kamay. Ano mang kulang ay walang saysay. Maaaring maglaho ang imperyong ito sa pamamagitan ng Titans, maaaring ikaw ang emperador nito, ngunit lahat ng iyon ay mga walang kabuluhang salita. Nagpapasalamat kami sa inyong mga turo. Yumuko ang mga anak na lalaki. Tumango ang emperador. Pagkalipas ng 2 linggo, sa isang payapang lambak, ang mga ibon at lahat ng bagay ay sumigaw ng awit ng kalikasan. Ang katahimikan ay agad na naputol ng isang napakalakas na huni na nagpagulong-gulong sa lahat ng mga ibon.
Nang tumila ito, isang itim na hanay ng mga lalaki ang nagmarcha sa lambak na parang isang malaking ahas. Sa bawat hakbang, ang lupa ay nanginginig, sa bawat hakbang, ang lupa ay gumagalaw. Isang kapangyarihang itinanim ng 1,000,000 tao. Nangunguna ang isang matandang lalaki, malakas at magiting, may hawak na malamig na espada sa kanyang tagiliran. Marshal, may mga bangin sa magkabilang panig at natatakpan ng mga puno, ang pinakamasamang posisyon para sa atin. Maaaring may mga pagtambang sa unahan. Dapat tayong magpadala ng mga iskot. Payo ni Brandon. Nag-isip-isip si Raisin, walang sino man ang maglalakas loob na tambangan tayo sa Titans. Kahit si Conrad kasama ang kanyang walang katapusang karunungan at ang kanyang iilang sundalo. Ang kabisera ng imperyo ay nasa kaguluhan at hindi natin alam kung gaano katagal makakatagal ang kanyang kamahalan. Kailangan nating sumugod, tambangan man o hindi. Bilasan natin ng isang katlo. Kailangan nating makarating sa kabisera ng imperyo sa loob ng 1 buwan. Naiintindihan ko. Ipinarating ni Brandon ang mga utos at hindi nagtagal ay nakarating na ang hukbo sa gitna ng lambak. Yumanig ang kalangitan gamit ang malalakas na kalabog at ang kakaibang kislap ng liwanag ay nagpakita ng kidlat na nagdurugtong sa langit at lupa sa walang pigil nitong pagpapakita ng lakas. Parang mga dragon ang nagliliyab na apoy na bumagsak sa lambak at pinabagsak ang hukbo, dala ang libu-libong sundalong umaalulong dahil sa init. Sumigaw si Raisin, isa itong patibong. Tinambangan tayo. Marshal, utos. Swoosh! Ang 4 na tigre ng Titans ay nasa harap ng Marshal na nakabaw. Nanatiling kalmado ang mga sundalo kahit na namatay ang libu-libo nilang mga kasama sa sandata. Ito ang kagitingan ng hukbong Drake, hindi natitinag sa kamatayan, hindi nababasag sa labanan. Isang malamig na pares ng mga matang nakatitig sa kanila mula sa gitna ng mga puno. Raisin, maaaring ako ang manalo sa labanang ito, ngunit wala itong dulot na karangalan para sa akin. Gayunpaman, gusto ko pa rin ako ang pumutol sa iyo. Maghanda ka sa labanan. Hindi matatakot ng panlilinlang na ito ang matandang iyon. Naiintindihan ko. Sumabog ang kagubatan sa pagsang-ayon. Habang nakatingin sa kumikislap na kidlat at sa nagliliyab na apoy, umungol si Raisin, hahaha, gumawa pa nga ng hakbang ang matandang Hale na iyon laban sa akin ngayon, sa aking pagbabalik. Ang kulang sa aking panlilinlang, ay napupunan ko sa larangan ng labanan. 4 na tigre ng Titans, porma sayo ng ahas. Suntukin. Singgal ni Raisin. Naiintindihan ko. Ang mga tigre ay kumuha ng tig-iisang dibisyon. Mahina ang isang sundalo ng mag-isa, ngunit sa pagtutulungan, ang Yuan Chi ay nagsama-sama upang bumuo ng isang nagkakaisang unit na siyang nagpoprotekta sa squad. Walang kidlat o apoy na dumampi sa kanila. Umungol ang mga tigre at ang hukbo ay naghati-hati sa mga ahas sa lahat ng direksyon, madaling nalalampasan ang init at mga kulog. Sa ligtas na kalagayan, muling nagsama-sama sila na walang kahit isang talo. Hawak ni Raisin ang kanyang espada, habang lumilingon sa paligid, huwag mong isipin na kaya mo akong talunin gamit ang ganyang kalokohan. Lumabas ka kung manggahas ka. Umungol. Niyanig ng mga alulong ng halimaw ang kalangitan at ang lupa, ay iyan ang dagdugdog. Kasabay ng panginginig na mas malakas kaysa sa nakaraang pagmamartsa ng hukbo, isang kawan ng mga espiritual na halimaw ang lumitaw. Hindi rin sila mga ordinaryong espiritual na halimaw, kundi may dalang mga mandirigmang nakabaluti. Nakikita ni Raisin ang palabas na iyon kahit saan. Hukbong halimaw ni Quan Rong. Anong ginagawa nila rito, at ang dami nilang kasama? Tanong ni Brandon. Hindi lang siya ang nag-iisang mausisa. Nagngalit si Raisin, ibinente ng kawawang si Conrad na iyon ang kanyang bansa. Kung hahayaan mong tumakbo ang hukbong ito ng walang pigil, papatayin nito ang mga tao at mag-uulan ng kaguluhan sa Titans. Itinapon ng bulok na halimaw na iyon kahit ang mga tao para sa mundo. Wala ba siyang pakialam sa puot ng langit? Marshal, may baho. Kahit ang punong ministro ay hindi magiging ganoon kalakas ang loob na papasukin si Quan Rong sa Titans ng lantaran at hindi napapansin. Wala man lang ni isang salita mula sa hangganan. Kumunat ang noo ni Frank. Lumaki ang hinala ni Raisin, ngunit wala siyang oras para lutisin ang mga ito. Nasa kanila na ang hukbo ng mga halimaw at kahit ang kanilang bilang ay hindi makakatulong sa kanila rito, kung walang suporta mula sa mga hanay. 467.
Mga tigre, porma sayon ng echelon. Habang papalapit ang hukbo ng halimaw, sumigaw ng mga utos si Raisin. Yumuko ang 4 na tigre ng Titans at hinati ang milyong sundalo sa 4 na dibisyon at sumugod. Bumuo ang dibisyon ng magkakaugnay na mga unit na hinasa bilang mga punyal habang naghahanda silang basagin ang pagkubkob bago pa sila marating ng kaaway. Tumawa ang malamig na mga matang nasa kakahuyan, Raisin, ang galing mo pa rin sa paggamit ng iyong mga tauhan. Steelarm Wolf at Ironback Wolf, harangan mo sila. Blood Shadow Wolf at Howling Wind Wolf, tabihan mo sila. Slaughter Wolf, harapin mo sila ng harapan. Naiintindihan ko. Umalangaw-ngaw pabalik ang mga puno. Sandali nilang narinig ang mga yabag, naiwan na lamang ang malamig na mga matang iyon. Umugang. Nagtakbuhan ang malalaking halimaw sa 4 na pangkat, nagpapadala ng dugo at dugo kahit saan habang tinatapakan ang iba. Halos 1,000 ganoong kalaking halimaw ang nagpaulan ng kasamaan sa mga kalalakihan. Pinagsama ng mga dibisyon ang kanilang Yuan Chi upang maging isang hindi matitinag na kalasag, na itinutulak pabalik ang mga espiritual na halimaw. Ito ang kilalang lakas ng hukbong Drake na ipinakita ang tunay nitong potensyal. Ang bawat sundalo ay mahina, ngunit dito, sila ay parang isang piraso ng gulong sa makinang pagpatay na ito. Kahit isang pangkat ng mga eksperto sa Radiant Stage ay hindi sila guguluhin. Ginawa silang napakalakas nito na kahit si Raisin, ang tanging eksperto sa Regent Estate sa Drake Army, ay tinakot ang mga tulad ng Regent Estate. Ipinapalagay ni Dexter na kahit si Satyr Gord ay mahihirapan na labanan ang hukbong ito. Hindi ito kasing simple ng isa dagdagan ng isa. Ang dagdag na puwersa ay higit pa sa kabuuan ng mga bahagi nito. Ito ang nagbigay kay Raisin ng sukdulang kapangyarihan sa Titans, salamat sa kanyang 3 milyong tauhan. Pangalawang kapatid, mukhang walang tunay na commander ang Quan Rong. Kaya na nating makalaya. Sigaw ni Frank. Tumanggaw si Brandon, ngunit nakasimangot. Talaga ba? Napakaraming halimaw ni Quan Rong ang sumalakay sa Titans, ngunit walang pinuno. Kung kalilimutan ng katotohanan ang isang sundalong Quan Rong ay hindi kailanman nakinig sa utos ng isang general ng Titans, walang paraan para sa isang general ng Titans na pamunuan sila dahil lamang sa sila ay Quan Rong. Kahit ang hukbong Drake, na nakipaglaban sa kanila ng maraming taon, ay hindi makapag ang kinaalam nila ang tungkol sa mga taktika ng hukbong halimaw ni Quan Rong. Pero ang pumunta rito ng walang pinuno. Nakakapangilabot iyon. Hindi ito naiiba sa isang stampede. Malakas na pagsabog ang nag-anunsyo ng libu-libong daang metrong taas na mga spiritual beast sa ika-4 na antas, na bumagsak na parang bulalakaw. Nagkumpulan sila pagkadaong nila, kasama ang kanilang mga sakay na gumagawa ng mga selyo. Ang mga espiritual na halimaw ay naging isang nagkakaisang puwersa, binalot sila ng isang mabangis na belo ng Yuan Chi, na nagsisilbing isang pader. Ang sigaw mo ng malakas. Bahala na ang lobo. Sigaw ni Frank, formasayon ni Quan Rong yan, Vajra Earth. Huwag kang magmukhang gulat. Nakita na natin yan ng maraming beses. Kuya, tumabi ka. Batasan ko yung pader nila, ungol ni Hendrik. Tumanggaw si Frank. Si Third ang pinakamagaling pagdating sa head-on attacks. Siya ang pinakamagaling sa pag-aasikaso nitong sakit ng ulo. Sumenya si Hendrik sa mga lalaki na umalis na. Bumili si Hendrik hanggang sa makalabas siya. Ang kalasag na Yuan Chi ng kanyang dibisyon ay lalong lumapot, nagliliyab pa at naging kitang-kita, patunay sa tunay nitong kapangyarihan. Pabagsakin sila ng sabay-sabay. Sigaw ni Hendrik, ang kanyang mga sundalo ay sumasalamin sa kanyang katapangan. Noon lumitaw ang isang ginintoang figure sa pagitan ng dalawang nagbabanggang puwersa. Ang kanyang Yuan Chi ay humahalo sa pader ng Yuan Chi ng mga espiritual na halimaw. Sumigaw si Hendrik, Ironback Wolf. Sa totoo lang. Hendrik, hindi mo ako malalampasan. Tumawa ang lalaki. Boom! Nagtagpo ang pula at gininto ang mga alon sa isang hindi pagkakasundo, habang ang dalawang nangungunang lalaki ay sina Hendrik at ang masamang Ironback Wolf. Nagkagulo ang kanilang mga braso, walang sino man ang gumalaw. Ang sarili nilang mga hukbo ang nagpasiklab sa kanilang labanan kay Yuan Chi. Ang tila isang simpleng away sa pagitan ng dalawang lalaki ay may mas malaking implikasyon. Habang nagsisimula ang mga pormasayon, kinasangkutan nito ang Yuan Chi ng daan-daang libong sundalo. Kailangang madulas ng kaunti ang isang panig at ang kay Yuan Chi naman ang kabila ay puputulan sila na parang damo.
Manipis na linya sa pagitan ng kaluwalhatian at limot. Hendrik, ang tibay mo pa rin kahit lumipas na ang maraming taon. Hahaha, tama nga ang pinunta ko rito. Tuwang-tuwa si Ironback Wolf. Tumawa si Hendrik, hindi titigil ang pagsasanay ko hanggat hindi kita nakukuha. Ikaw at ako. Inulit ni Ironback Wolf ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. May ibang naisip si Frank, dala ang kanyang dibisyon, pasensya na kung nasira ko ang kasiyahan ninyo, pero digmaan ito, hindi ang inyong palaruan. Sa palagay ko ay wala sa inyo ang tututol kung tutulong ako sa matandang ikatlong dibisyon. Pinuno ng 4 na tigre ng Titans, Windwalker Frank. Wika ni Ironback Wolf, akala mo ba talaga ikaw lang ang may Overwatch? Hindi mapakali si Frank. Sa isang kislap ng kulay abo, nahinto ang pagsulong ni Frank. Ang sarili niyang 200,000 dibisyon ay kinailangang lumayo mula sa abuhing Yuan-Chi. Nakita niya sa malayo ang isang lalaking nakadamit kasama ang sarili niyang hukbo ng 100,000 espiritual na halimaw. Mabigat ang boses ni Frank, Steelarm Wolf. Sa likod ng 2 sagupaan, si Brandon ay tumingin ng may pagkabalisa. 3 sa 8 Wolf Warden ang nasa kabisera ng imperyo ngunit 2 ang nagpakita rito. Umugang. Ang biglaang pagsabog mula sa magkabilang panig ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang pagsabog ay nagmula sa mga espiritual na halimaw, ngunit hindi sa iyong mga ordinaryong halimaw. Natarante si Brandon nang makita niya sa kanyang kaliwa ang isang hukbo ng mga halimaw na nababalot ng pulang liwanag at nababaliw. Nangunguna sa kanila ang isang lalaking may pulang buhok. Napasinghap si Brandon, siya pala. Lobo ng anino ng dugo. Hindi tulad ng ibang mga lobo na bantay, isa siyang pambihirang beastmaster na kayang pukawin ang likas na ugali ng mga hayop sa pamamagitan ng isang sekretong blood art, na ginagawang mas mapangahas at 10 beses na mas malakas ang mga ito. Ito ang pinakamalaking tinak sa hukbo ng Drake sa tuwing sila ay nagbabanggaan. Dahil sa kaguluhan sa lugar na ito, sa wakas ay nakaramdam ng pagkabalisa ang laging kalmadong si Brandon. At ang paghihirap ay tiyak na nagmamahal sa kasama. Paparating sa kanyang kanan ang isa pang hukbo ng mga halimaw sa isang mabigat na marcha. Umaalulong na lobo ng hangin. Bumagsak sa pinakamalalim na bahagi ang puso ni Brandon. Si Howling Windwolf ay isa pang beastmaster na dalubhasa sa bilis. Kasing bilis siya ni Frank. Bagamat sa kasong ito, usapin din ito ng laki. Ang malalaking katawan ng mga espiritual na halimaw na tumatakbo sa ganoong bilis ay mag-iiwan lamang ng dugo at kaguluhan. Pinagpapawisan ng tolda, si Brandon ay nasa isang hindi inaasahang sitwasyon. Isang dilaw na liwanag ang sumilay sa dibisyon ni Brandon. Bundok na hindi natitinag. Boom! Huminto ang hukbo ng Howling Windwolf sa pakikialam ni Drake Shan at ng kanyang dibisyon. Binigyan ni Raisin ng malayang pamamahala ang kanyang inaanak sa pagsasanay ng kanyang mga tropa, na bumuo ng pinakamalakas na pader ng Yuan-Chi sa kanyang buong hukbo. Kung ano ang kulang sa kanila sa bilis, nabawi nila ito sa katatagan. Hindi nito kayang lagpasan ang isang pagharang, ngunit sa paglipas ng panahon, magtatagumpay ito sa anumang labanan. Nahirapan ang hukbo ng halimaw na kahit na ilayo ang bakal na kalasag na ito. Gayunpaman, ang tagiliran ni Drake Shan ay naitulak pabalik ng 12 metro mula sa pagbangga, kung saan naninilaw ang kanilang mga mukha. Dugo Shan, hinaranggan mo na naman ako. Galit na sabi ni Howling Windwolf. Natatawang sabi ni Drake Shan, totoo, lagi na lang akong pumuputol sa usapan mo, hihihi. Pangalawang kapatid, iniiwan ko sa iyo si Blood Shadow Wolf. Itinuon ni Drake Shan ang pansin sa kalaban na paparating para sa isa pang pag-atake, itinutulak ito paatras ng paisa-isa. Tumanggaw si Brandon, lumingon kay Blood Shadow Wolf ng may determinadong tingin, maze formation, tahimik na parang kagubatan. 468. Whoosh! Tumigil ang pormasayo ng wedge at ang 1,400,000 sundalo ay lumipat sa 5 parisukat, na parang bulaklak ng plum. Ang Yuan-Chi ay nanatiling magkakaugnay sa kakaibang mga arko at tinakpan ang kalangitan ng mga kumikinang na bituin. Mukhang hindi mapakali si Blood Shadow Wolf sa bagong pormasayon. Ngunit dahil sa isang hukbo ng mga nagwawala at baliw na halimaw sa likuran niya, kinailangan niyang sumugod. Dumagundong ang malalaking halimaw sa lupa habang niyuyurakan nila ang mga lalaki. Ngunit ang resulta ay katawa-tawa.
Habang papalapit ang mga espiritual na halimaw, umiwas ang mga sundalo sa gilid, hinayaan silang dumiretso sa sentro ng Porma Sion. Hindi nagtagal, isang malakas na kalabog ang narinig ng ang mga halimaw ay itinulak papasok at palabas ng isang pangkat mula sa mga puwersang nagmumula sa magkabilang panig, na nahiwalay sa iba pa nilang hukbo ng mga halimaw. Sumigaw ng masama si Blood Shadow Wolf. Medyo huli na. Dahil siya ang pinuno, nahiwalay siya sa kanyang pangunahing hukbo ng mga halimaw. Dahil walang pinuno, patuloy na dumagsa ang mga halimaw sa Porma Sion habang umiikot ito at hinahati ang hukbo ng mga halimaw sa maliliit na piraso. Sumasabay sa agos, sinundan ng mga halimaw ang ikot ng Porma Sion. Habang umiikot sila, ang galit ng mga espiritual na halimaw ay humupa sa huli mula sa lahat ng kalituhan. Natarante si Blood Shadow Wolf. Ang Porma Sion ni Brandon ay ginawa bilang panlaban sa kanyang hukbo. Malamig na ngumiti si Brandon, inutusan ang kanyang mga tauhan na magpalit ng Porma Sion at huwag silang hayaang makawala. Sandali na lang at nanghina ang mga espiritual na halimaw, naiwan si Blood Shadow Wolf. Ang apat na tigre ng Titans ay natagpuan ang kani-kanilang mga kalaban sa iba't ibang sitwasyon, nasa kalamangan, natutulakan, o nasa isang pagkakatabla. Pumuri ang mga mata sa gitna ng mga puno ay dahilan kung bakit nanatili ang hukbong Drake ng 10 taon. Pero nilabanan mo lang ang aking hukbong halimaw dahil sa mga hanay ng mga sundalo. Kahit gaano ka nagmamadaling tumulong, wala kang oras para mag-alay ng kahit ano. Hahaha. Kasabay ng isang pagsitchit, isang puting kislap ang bumalot sa larangan ng digmaan. Ang hukbo ni Hendrik ay tumilapon sa ere dahil sa isang brutal na pagtama na nagpaguho sa Porma Sion. Tinamba ng aura ng mabangis na kaaway ang libu-libong sundalong nasawi. Sumugod si Frank para tulungan siya. Nagpalit siya ng Porma Sion at nagdepensa, mga kalasag sa harap. Porsayon ng pader na bakal. Putok. Habang nasa unahan ang mga kalasag, ang Yuan Chi ay lumikha ng isang makapal na harang. Bumalik ang puting kislap ngunit dumura ng dugo ang mga tauhan ni Frank dahil sa pagbagsak. Isang lalaking may hawak na sibat na pilak ang lumitaw. Isa siyang binata na nakasuot ng puting baluti na nangunguna sa isang pangkat ng mga sundalong nakasuot ng puting baluti. Bihira lang itong mangyari sa mga sundalong Quanrong. Dahil eksperto sila sa paghawak ng mga halimaw, kailangan ng kanilang mga hukbo ang mga espiritual na halimaw para maabot ang kanilang pinakamataas na kapangyarihan. Ang Quanrong at mga espiritual na halimaw ay laging magkakaugnay. Siya ang exception. Kahit wala ang mga espiritual na halimaw na tutulong sa kanya, hawak pa rin niya ang isang walang talo na record sa hukbong Quanrong. Slaughter Wolf, pinuno ng 8 Wolf Wardens. Nagsimulang pagpawisan si Frank nang makita ang pagkauhaw sa dugo na bumabalot sa kanyang mga tauhan. Bumalik sa Porma Sion si Hendrik, ang maliit niyang puso ay kumakabog sa loob dahil sa takot na iyon. Malapit lang iyon, pero dumaan na siya sa mga katulad na karanasan noon. Nawasak ng hukbo ni Slaughter Wolf ang kanyang Porma Sion sa isang atake lamang. Nanggalit ang nagkakaisang Yuan Chi at nag-iwan sa kanila ng madaling mga tira. Kung ipinagpatuloy niya ang pagsalakay, madaling mabubuwal ang 100,000 kalalakihan. Nakatayo pa rin si Hendrik dahil sa napapanahong tulong ni Frank. Binigyan siya ni Hendrik ng isang mapagpasalamat na tingin na tinanguan ni Frank. Ngunit nang lumingon sila kay Slaughter Wolf, muli nilang naramdaman ang pressure. Gaano nga ba kalakas ang hukbo ni Slaughter Wolf para pabagsakin ang hukbo ni Hendrik? Ang apat na tigre ng Titans ay hindi kailanman gumawa ng mga depensang Porma Sion maliban sa paligid ng kalaban na ito, ngunit kahit na iyon ay makakaantala lamang sa hindi maiiwasan. Sumulyap si Brandon, habang kinakabahan. Dahil wala silang hanay, talo sila laban sa 8 Wolf Wardens. At dahil isa itong pagtambang, mas malala pa ito. Swoosh! Isang matipunong figure ang lumapag sa gitna ng larangan ng digmaan. Isinaksak niya ang kanyang gasuklay na espada sa lupa at sinabing, magsama-sama kayong muli sa pagbuo ng kaluluwa ng mga dragon. Nagdiwang ang lahat sa pagdating ng kanilang marshal. Nagtipon ang apat na tigre sa gitna. Umatras sina Frank at Hendrik, habang sina Ironback Wolf, Steelarm Wolf, at Rabid Wolf ay nanunood lamang. Umatras si Drake Shan habang si Howling Wind Wolf ay nanatili sa kanyang pwesto. Umatras si Brandon at sumama muli si Blood Shadow Wolf sa kanyang hukbo ng mga halimaw at muling pinagwala sila.
Ngunit ang tanging nagawa lang nila ay makita ang paghigpit ng hukbo ng Drake sa kakaibang hugis. Ang apat na tigre ng Titans ang bumubuo sa apat na panig habang si Raisin naman ang bumubuo sa gitna, hindi naaapektuhan ng nakapalibot na kalaban. Mga kabataan, wala ba talaga kayong saysay kung wala kaming mga sandata? Humph, hindi kailanman babagsak ang hukbo ng Drake. Halika, personal kung ipapakita sa inyo ang tunay na kakayahan ng aking hukbo. Tumawa si Raisin, ang kanyang kahangahangang figure ay nagpanginig sa 5 hukbo ng Quanrong. Wala kang pakialam kung gagawin namin, matandang Marshal. Ikinuyom ni Slaughterwolf ang kanyang mga kamay, tumango sina Slaughterwolf at ang apat pa. Sumugod ang 5 hukbo. Ang Howling Windwolf gamit ang kanyang bilis, ang Blood Shadow Wolf gamit ang kanyang mga nagwawala na halimaw, ang Ironback Wolf gamit ang kanyang matatapang na sundalo at ang Steel Arm Wolf gamit ang kanyang kakaibang lakas. Ngunit wala ni isa sa kanila ang makakapantay sa uhaw sa dugo na nagmumula sa hukbo ni Slaughterwolf, na nagpapadala ng panginginig sa mga buto ng bawat sundalong Titans. Bago sila kumilos, inutusan ni Raisin gamit ang isang kaway ng kanyang espada, pagbuo ng kaluluwa ng dragon, binabalot ang mundo. Umungol. Isang dragon ang lumipad palabas ng dragon-slaying crescent blade habang ang hukbo ay gumagawa ng selyo, na pinagsasama ang kanilang Yuan Chi. Naging pisikal ang Yuan Chi ng buong hukbo dahil sa dami. Lumangoy ang dragon sa dagat na ito na parang isda sa tubig, hinihigop ang kapangyarihan nito. Isang dragon ang walang kapantay sa katubigan nito, lumaki ng 12 metro sa isang iglap, naging 1,000 metrong higanti na paikot-ikot sa mga sundalo at tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Nagulat ang 5 pangkat ng kalaban, ngunit nagsimula na ang kanilang pagsalakay. Bam! Sa pamamagitan ng 5 dagindong, ang mga hukbo ay napaatras ng dragon, maging ang kay Slaughterwolf. Bumulwak ang dugo mula sa kanilang mga bibig, kasabay ng pagbagsak ng mga espiritual na halimaw sa kanilang mga sakay. Inihampas ni Raisin ang kanyang espada para bumalik ang dragon, kumusta na ang hukbong Drake mo ngayon? Nakatitig ng masama ang 4 na lobo sa walang talong martial, ayaw at walang kapangyarihan. Sumigaw si Raisin, dahil nandito ang 5 Wolf Warden ni Quanrong, kasama na si Slaughterwolf, ibig sabihin ay hindi nalalayo si Tyson. Hindi ba't oras na para magpakita ka? Hahaha, ang tanging dahilan kung bakit ako nandito sa Titans ay para makita ka, matandang Marshal. Isang may balbas na figure ang lumabas mula sa hanay ng mga puno. Isang nasa katanghaliang gulang na scholar na may kulay abo ang naglalakad kasama ang kanyang mga tauhan. Gumapang ang 5 lobo at yumuko, Commander. Pumasok na sa pinangyarihan ang Commander-in-Chief ng Quanrong, si Tyson. 469. Tumawa si Raisin nang makilala ang kanyang matandang kaaway, Tyson, ano ang ginagawa ng pinuno ng Quanrong sa loob ng Titans? Ano ba ang ibinigay sa iyo ni Conrad para mapaharap sa akin ang napakaraming magagaling mong tauhan? Siguradong malaking halaga ang nagasto sa pag-aaksaya ng napakaraming supply. Hahaha, hindi mo ako maaabala, Raisin. Nandito ako sa utos ng aking emperador, hindi para maghayganti. Sabi ni Tyson, bagamat sabik na akong pumunta, maidaragdag ko pa. Dahil mga dekada na akong magkaribal, gusto kong kunin ang ulo mo. Sumanghel si Raisin, malalaking salita. Ilang dekada na tayong nag-aaway, at laging nauuwi sa tabla. Pero gusto mo akong talunin ngayon. Bakit, hindi ko kaya? Tumaas ang kilay ni Tyson, lahat ng ating mga labanan ay isinagawa gamit ang lahat ng ating makakaya. Mayroon kayong mga hanay at pormasayon habang ako ang may hukbo ng mga halimaw. Ngunit ngayon, wala nang hanay dito na tutulong sa inyo at ang aking hukbo ng mga halimaw ay halos hindi napinsala. Naputol ang inyong mga pakpak habang ako ay mas malakas kaysa dati. Nawala na ang inyong kalamangan habang ako ay nananatili sa akin. Ang tagumpay ngayon ay maaaring walang karangalan, ngunit patas ang lahat sa pag-ibig at digmaan. Ang inyong pagkatalo ay nararapat lamang. Nakatitig si Raisin, iwinagayway ang kanyang espada na parang gasuklay, at itinuro ang kanyang mga tauhan, malakas at mabubuti ang aking mga tauhan, tinatanggap ang kamatayan. Mas magaling sila kaysa sa inyong mga alagang hayop kahit wala ang mga hanay. Hindi mo ba nakita kung paano ko itinapon pabalik ang inyong 5 hukbo? Ah, talaga.
Nakangiting tiningnan siya ni Tyson, matandang Drake, maaaring gumana ang panlilinlang na ito sa 8 lobo na tagapangalaga, ngunit hindi nito malilinlang ang mga matang ito. Itinuro ni Tyson ang hukbo ng Drake, habang nanunuya, anumang hukbo, gaano man katapang, ay mapapagod sa pagmamartse ng ilang buwan na ngayon. Batay ang kaalaman lang iyan. At para mailabas ang galaw mong iyan, ang hukbo mo ay mabilis na lumalaban. Kumunat ang noo ni Raisin, ngunit tumalon ang puso ng 4 na tigre ng Titans. Hahaha, maaaring kulang ako sa mga array, pero alam ko naman na ang mga array ay gumagana gamit ang mga Spirit Stone, gamit ang kapangyarihan ng mundo para gumana. At ano ang ginamit mo? Sa aking palagay, ang kaluluwa ng dragon sa talon mo ay walang sariling enerhiya. Ginamit mo ang Yuan Chi ng sarili mong hukbo para itaboy ang mga tauhan ko. Paalala ni Master, ang kaluluwa ng dragon dito ay ang espiritu ng sandata. Natatawang sumigaw si Tyson, naubos na nito ang halos lahat ng reserba ng iyong mga tauhan. Maaari mo pang gamitin ang parehong galaw ng ilang beses at iyon lang, para sa iyo at sa iyong hukbo. Bagamat kailangang sumugod ang aking hukbong halimaw sa bawat pagkakataon, halos hindi ito mawawala ng lakas. Raisin, harapin mo. Ang paggamit ng galaw na iyon ay isang senyales na nasa bingit ka na ng pagkatalo. Hindi mo sana ito gagamitin kung hindi. Tumango ang mga Wolf Warden. Iyon nga iyon, isang panlilin lang para maitago ang kanyang pagkapagod. Sa pinakamasamang sitwasyon, mapait ang ating magiging tagumpay. Tumawa ang mga lobo at naghanda sa pag-atake. Hindi mapakali na tanong ng 4 na tigre ng Titans, Marshall. Napakurap-kurap si Raisin, naaalala mo ba ang Lone Goose Gorge na nadaanan natin 10 milya ang nakalipas? Ang choke point na iyon ang pinakamagandang lugar para pigilan sila. Gagamitin natin ang Dragon Soul para makawala at sumugod sa bangin. Doon nakasalalay ang tsansa nating manalo. Pero Ninong, nag-aalalang nagsalita si Brandon, Marshall, nakalimutan mo na ba ang pag-iyak ng High Priest? Sa Lone Goose Gorge magtatapos ang buhay mo. Hindi tayo maaaring pumunta doon. Pinapakalat ng hangin ang mga dahon ng nag-iisang gansa. Kapag nakapasok na, wala na ang Panginoon. Bumantong hininga si Raisin, ito ang payo ng mataas na pari. Na nagsikap ako para sa mundo at nilabag ang mga utos ng aking Panginoon, ibinayad ang aking buhay. Ang Lone Goose Gorge ang aking libingan. Pagpasok ko rito, babalik lamang ako bilang alikabok. Pero ano pa ang pagpipilian natin? Isa ba ako sa mga taong isusugal ang buhay ng aking hukbo sa isang kalokohang pamahiin? Hahaha, nabawi ni Raisin ang kanyang tibay ng loob, mga tigre, pagbuo ng kaluluwa ng dragon, soaring dragon. Nabasa ang mga mata ng mga tigre, sumusunod kami, Marshall. Tinanggap nila ang kanilang tungkulin at pinangunahan ang kanilang mga pangkat. Kumunat ang noo ni Tyson, mga Wolf Warden, porma sayo ng mga lumilipad na tigre, nangunguna si Slaughter Wolf at ang iba ay nasa gilid niya. Naiintindihan ko. Sinimulan ng mga lobo ang kanilang pagsalakay. Lumakas ang hangin kasabay ng isang malakas na bagyo habang ang mga lobo ay naging isang punyal sa ilalim ng lakas ng daan-daang libong mababangges na hayop patungo sa hukbo ng Drake. Umungol ang mga halimaw, na ikinatakot ng mga hayop sa kagubatan sa loob ng 100 milya. Hawak ni Raisin ang kanyang talon na parang gasuklay habang nangunguna siya sa pakikipaglaban sa kalaban. Malapit na sumunod ang mga tigre sa likuran niya habang ang hukbo ng Drake ay naganyong dragon. Ngumisi ang mga lobo, isa lang itong mas mahabang ahas, isang tuwid na linya. Hindi nakatutok sa pag-atake o depensa. Marshall Drake, minamaliit mo ba kami? Mga walang muwang na anak, hindi ito porma sayo ng ahas, kundi isang lumilipad na dragon. Itinutok ni Raisin ang kanyang espada sa langit at kasabay ng ungol ng dragon, lumabas ang kaluluwa ng dragon. Sa halip na sipsipin ang yuan ng hukbo, sumanib ito sa kanila. Ang porma sayo ng ahas ay naging isang tunay na dragon na lumilipad sa himpapawid. May kasama itong milyon-milyong sundalo. Sigaw ni Tyson. Hindi yan taktikang pangdepensa, kundi isang pagsalakay. Ngunit dahil nasa huling yugto na ng depensa ang hukbo, ang pag-atake ay magpapahirap sa kanilang Yuan Chi. Nagtaka si Tyson. Boom! Nagsagupaan ang hukbo ng 5 lobo at ang hukbo ng Drake.
Ang mga kalabog at sigawan ay dumating sa sandaling ang 5 lobo ay napatay palayo sa dinaraanan ng dragon. Nako! Ang mga lalaki ay tumilapon na may bakas ng maitim na dugo habang ang mga espiritual na halimaw ay bumagsak sa lupa, kung saan 10,000 sa kanila ay hindi na bumabangon at kalahati sa kanila ay nasa kritikal na kalagayan. Nanginig ang 5 lobo sa lakas ng hukbong Drake. Commander, anong gagawin natin? Pinunasan ni Slaughterwolf ang kanyang duguan na bibig habang sabik na naghihintay. Hindi niya kailanman naranasan ang pagkatalo sa buhay niya, at nakakabagot ang madaling tagumpay. Ngunit ang pakikipagtagpo sa hukbo ng Drake ay nagpuno sa kanya ng pananibik, na nakatuklas ng halaga sa tagumpay na kasunod ng pagtalo sa isang napakahirap na kalaban. Ngumiti si Tyson, Chase. Tingnan natin kung gaano sila katagal. Commander, ang galaw na iyon ang naglagay sa atin sa lubad. Ano ang magagawa ng paghabol laban dyan? Tanong ni Howling Wind Wolf. Sumanghel si Tyson, kailangan pa bang tumakas kung ganoon kalakas ito? Pagod na ang kanyang hukbo sa paggamit nito. Wala nang natitirang maibibigay ang kanyang mga tauhan. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para talunin sila. Lahat sila ay lalong na-excite. Matapos alagaan ang kanilang mga sugatan, kinuha ni Tyson ang kanyang mga warden para sa hukbong dugo. Pagkalipas ng 1 oras, lumapag na ang dragon. Ang kaluluwa ng dragon ay nag-iwan ng mga maputlang figure na naghahabol ng hininga, habang ang marami pang iba ay nalagutan ng hininga. Napatingin ang 4 na tigre ng Titan sa mga pagkatalo habang sila ay bumubuntong hininga. Nakakapagod ang pagbuo ng kaluluwa ng dragon. Bumantong hininga si Frank. Nagdalamhati rin si Raisin, talaan ang mga pagkatalo. Naiintindihan ko. Hindi nagtagal ay bumalik ang 4 na tigre na may dalang ulat, Marshall, nawalan tayo ng 300,000 sa ating mga kapatid. Natalo ang 1 katlo bago pa man magsimula ang labanan. Ito ang pinakamalaking pagkatalo na naranasan ng hukbong Drake na ito. Nabigo ako sa aking mga tauhan. Bumantong hininga ang hukbong Drake. Nalungkot ang mga tigre. Tanging tagumpay lamang ang nadama ng hukbong Drake simula nang ito ay mangyari. Marshall, naroon ang Lone Goose Gorge sa unahan. Malapit nang maabyutin ni Tyson. Kailangan na nating maghanda, mungkahi ni Brandon. Tumanggaw si Raisin, pinangunahan ang kanyang hukbo. Nang matagpuan niya ang karatula na nagsasabing, Lone Goose Gorge, sa pasukan at ang malamig na hangin na nagmumula rito, isang kalungkutan ang damapo sa kanyang puso. Dito na ba ang katapusan ko? Bumantong hininga, pumasok si Raisin, kasunod ang kanyang mga tauhan, nilamon ng makapal at walang katapusang hamog. 470. Boom! Ang dumadagandong na lupa ay nagbalita ng pagdagsa ng mga espiritual na halimaw na nagmamarcha patungo sa bangin. Wala ni isang bato sa paligid ng pasukan, tanging isang karatula lamang na nagsasabing Lone Goose Gorge. Tumigil ka! Itinaas ng nangungunang general ang kanyang kamay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga lobo, Commander, ano iyon? Sinuri ni Tyson ang makapal na ambon at ang bangin, malamang na malapit na si matandang Drake dahil sa kanyang mga pagod na tauhan. Ito lang ang lugar sa loob ng 100 milya para mapagtaguan ang kanyang hukbo. Howling Wind Wolf, pumili ka ng mga batikang tauhan at magmanman sa bangin. Utos ni Tyson. Yumuko ang Howling Wind Wolf sa iyong utos. Tinipon niya ang ilang libong matigas na sundalo sa isang dibisyon, bawat isa ay nakasakay sa isang marahas na espiritual na halimaw habang papasok sila. Nakakailang hakbang pa lamang siya makalagpas sa pasukan ng bangin at nakarinig siya ng kulog sa itaas niya at nagliliyab na apoy na sumasabog at naging nagliliyab na ahas mula sa lupa sa ilalim niya. Nakulong ang kanyang pangkat. Sumigaw ang Howling Wind Wolf, humigit. Umatras. Huli na ang lahat. Isang asul na liwanag ang sumulpat sa kanya, pinasabog siya at ang kanyang porma sayon sa lahat ng dako, pinuputol ang tanging kalamangan na mayroon sila. Sumigaw ang Howling Wind Wolf, Frank. Hihihi, nahuli ka. Sumugod si Frank kasama ang kanyang 200,000 sundalo. Ang kanilang matigas na mga titig at mabangis na tingin ay hindi mukhang anumang pagod na sundalo na nakita niya.
Dahil sa kanyang espiritual na halimaw na nagkalat sa lahat ng dako, daan-daang espiritual na halimaw ang humihinga sa isang mapanglo at matinding sigaw. Maswerte na lang at mga espiritual na halimaw ang mga ito at hindi mga sundalo, kung hindi ay libo-libo na ang pinsalang natamo. Salamat sa Diyos, hindi nawawala ng sigla ang hukbong Drake. Ang pakikipaglaban ngayon ay haantong lamang sa pagkatalo. Mas mabuting umatras na lang ako. Tinipon ni Howling Windwolf ang iba pa niyang mga halimaw at ginamit ang kanyang sining para mabilis na makalayo sa bangin. Frank, labanan mo ako kung maglakas loob ka. Itigil mo na ang pangungutya mo, hindi yan gagana. Natatawang sabi ni Frank, habang pinapanood siyang umalis. Nakahinga ng maluwag si Howling Windwolf, matapos madaling maka-atres. Tama ang gusto niya, ang paggamit ng reverse psychology para matigil si Frank sa paghabol. O kaya naman ay tuluyan na siyang mapahamak kasama ng kanyang pagkahati sa estilo ni Frank. Akala niya'y pain lang iyon ni Frank kaya nanatili siya sa pwesto, gayong ang totoo'y plano pala ni Frank na palayain siya. Kuya, nabili ba nila yung taktika ng walang laman na lungsod ni Marshall? Tanong ni Brandon kay Frank. Tumanggaw siya, oo, o kung hindi ay lalapit nila sa atin ang kanilang buong milyong malaking hukbo ng walang pagkakataong lumaban simula noon. Tiningnan ni Frank ang kanyang mga tauhan, ito na lang ang mga nakatayo pa. Tumakas si Howling Windwolf na nakatali ang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti at tinalo ang kanyang mga sundalo. Nagtanong si Tyson, Howling Windwolf, anong nangyari? Sa narinig ko ay tila naloko ka. Commander, ang hukbong Drake ay nagkampo na sa loob gaya ng iyong hinulaang. Ngunit mayroon na silang mga hanay na nakaayos. Idagdag pa ang makitid na bangin, hindi magagamit ng ating hukbong halimaw ang kanilang bilang para sa ating kalamangan. At kung papasok tayo ng napakakaunti, matatalo tayo. Nalungkot si Howling Windwolf. Nagsalita si Tyson, kahit na may mga hanay, kakaunti sa kanilang mga tauhan ang kayang tumayo. Hindi, punong-puno sila ng sigla. Ang dibisyon ni Frank ay nasa pinakamataas na kapangyarihan, mas malakas kaysa dati. At dahil sa hanay na ito, pinaranas niya sa akin ang matinding pagkatalo. Bumantong hininga si Howling Windwolf. Nag-alinlangan si Tyson, Slaughterwolf, subukan mo sila. Pero sa anumang senyales na matatag pa rin sila, kailangan mong bumalik agad. Naiintindihan ko. Yumuko si Slaughterwolf at pinangunahan ang ilang libong sabik at uhaw sa dugo niyang mga tauhan patungo sa bangin. Tulad ng sa kaso ni Howling Windwolf, ang kidlat at apoy ay nagmumula sa lahat ng dako. Ngunit sa halip ay natuwa siya, at sumulong gamit ang kanyang Heaven-drawn halberd. Hindi nagtagal, dumating ang asul na liwanag sa kanya sa anyo ng dibisyon ni Frank. Tumawa pa si Frank, pinuno ng 8 Wolf Warden, Slaughterwolf. Ang pagkuha sa kanya ay parang pagputol sa braso ni Tyson. Humph, gusto kitang makitang subukan. Tinipon ng mga tauhan ni Slaughterwolf ang kanilang balak pumatay sa kanilang mga braso, habang ang kanyang halberd ay sumisipol sa hangin na parang isang hiwa. Boom! Nagbanggaan ang puti at asul na liwanag, at nagkakansela sa isa't isa. Habang ang hiwa ni Slaughterwolf ay nagpalipad sa mga tauhan ni Frank. Naputol ang kanyang masigasig na pangungutya ng umalangaw-ngaw ang mga umuugong na sigaw sa buong bangin. Ang iba pang mga tigre ay nagpakita ng kanilang maluwalhating pangkat na may sarili nilang makapangyarihang pangkat. Ang kanilang mga sundalo ang nasa tugatog ng kapangyarihan, umaapaw sa enerhiya. May natitira pa bang laban ang hukbong Drake sa kanila? Sumenya si Slaughterwolf para umatras. Gaano man siya kamayabang, alam niya ang kanyang limitasyon. Hindi na masama ang makaharap ang 4 na tigre, mayroon din silang kalamangan sa field dahil mayroon silang nakahanda na hanay. Ang isang labanan ngayon ay magiging lubhang nakapanghihina ng loob, at magiging magastos. Dahil sa pag-iingat, nawala si Slaughterwolf mula sa ambon at lumabas ng bangin. Nakakaligtaan lang ang 3 dibisyon ng tigre na unti-unting nawawala. Nagkita-kita muli ang magkapatid at nagtanong si Brandon, Kuya, kumusta ka na? Huminga ng malalim si Frank, hinawakan ang kanyang dibdib at tumango, kaya ko pa rin, ang bigat lang ng dibdib ko. Hindi biro ang Slaughterwolf. Mapalad tayo sa pananaw ng ninong, na si Tyson ang unang magpapadala ng mga scout.
Dali-dali tayong gumuhit ng Firestorm Array, Lightning Array at maging ng Illusion Array kung hindi ay hindi natin sila matatakot. Hahaha, natatawang sabi ni Brandon, Kuya, ang mga tauhan mo lang ang totoo. Atin ang bluff. Mamamatay na sana tayo kung hindi naniniwala si Slaughterwolf. Tumawa naman silang apat ng malakas. Bumili ang walang kaalam-alam na Slaughterwolf ng kawit, linya, at sinker habang nag-uulat, Commander, naghanda sila ng pagtambang. Hindi rin naman gaanong nawala ng tauhan ang Drake Army. Sa nakita ko, 400,000 tauhan pa rin ang matatag. Dahil dyan, mawawala ng saysay ang maraming nakatayo sa pormasayon para sa pag-atake. Kumunat ang noo ni Tyson, mali ba ako? Hindi pa ba napapagod ang mga tauhan ni matandang Drake? May alam talaga ang matandang iyon. Paligiran ninyo ang bangin, gugutuman natin sila. Tingnan natin kung lalabas sila. Utos ni Tyson. Yumuko ang mga lalaki. Napansin ng apat na tigre ang kanilang mga galaw at wala silang nakitang paparating na pag-atake. Pumasok sila sa mas malalim na bahagi ng bangin, patungo sa kanilang kampo, ngunit iniwan ang mga lalaki bilang mga bantay. Sa paligid ng tolde ng pamumuno, ang mga sundalo ay nakahiga hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Pagkatapos ng paglipad ng dragon, hindi lang sila basta pagod, kailangan pa ng ilang araw para makabawi. Iilang libo lamang ang naiwan na tumutulong sa mga tigre na takutin ang mga Quanrong. O kaya ay magmamarcha sila papunta sa bangin at pupuksay ng hukbong Drake na parang paggapas ng damo. Bagamat hindi pa nakakalipas ang panganib. Marshal, pinalibutan tayo ng hukbong Quanrong para bawasan ang ating mga supply. Utos, Marshal. Sa loob ng tolda, yumuko si Frank. Nanlumo si Raisin, walang ibang pagpipilian kundi ang gawin ito ng paisa-isa. Iminungkahi ni Brandon, dapat ba tayong humingi ng tulong? Sino nga ba talaga? Ang kabisera ng imperyo ay kinubkob at hindi alam ang sitwasyon ng kanyang kamahalan. Bumantong hininga si Raisin, sino ang mag-aakala na darating ang araw na ako ay makulong sa aking tinubuang bayan? Conrad, mahusay mo akong natalo. Bumantong hininga ang apat na tigre ng Titans. Nagsalita ulit si Brandon, magtanong. Panglima. Ang ibang mga tigre ay nagliwanag sa pag-asa. 471. Oo, ang ikalima ay dumaan sa sunod-sunod na tagumpay at nasa ilalim niya ang 7 bahay. Kulang ang tauhan ng angkan ng Larsen, pero dahil sa di masabing Ethan, masisira niya ang ating pagkubkob. Pumalakpak si Frank habang sumisigaw. Tumango ang iba. Si Raisin lang ang nag-iisang nagsabi, tumahimik ka, mauuna ang paghingi ng tulong at saka ang iba. Pero kahit sino ay maaari nating tawagin maliban sa panglima. Bakit? Frank gumuho. Bumantong hininga si Raisin, simula nang makuha ni Ethan ang kaluluwa ng dragon at makita ang kamahalan, si Fifth ay nasa likuran niya sa lahat ng dako at naputol ang ating ugnayan. Bawat isa ay sa kanya-kanyang kapalaran. Bukod pa rito, muntik na nating wasakin ang angkan ng Larsen. At ngayong nasa bingit na tayo, dapat ba tayong humingi ng tulong sa kanila? Wala ba tayong dignidad? Pero Marshal, walang pakialam si Fifth. Palagi siyang mananatili sa kanyang Marshal, reklamo ni Frank. Lumambot si Raisin, ngunit pinigilan ang sarili, sabay tahol, makinig ng mabuti. Huwag kang magpadala ng Jade sa ikalima o gagamit ako ng batas militar laban sa iyo. Marshal. Sigaw nilang lahat. Ayaw ni Raisin, maaaring gawin niya iyon bilang paggalang sa ating nakaraan, pero ako ang pumutol nito. Hindi ako si Raisin kung gagawin ko ang isang bagay na parang ginagamit ko siya para iligtas ako mula sa pagkabihag na ito. Kapag nangahas kang ipaalam sa kanya, masisira mo ang aking matuwid na pangalan, itatapon mo ang lahat ng aking ipinagkaloob sa buhay. Wala na akong magagawa pa para mabuhay. Lumubog ang puso ng apat na tigre ng Titans, umiiling ang kanilang mga ulo. Para sabihin niya iyon, alam nilang walang makakausap sa kanya. Pinanood ni Raisin ang kanilang mga nakayukong likod habang paalis sila, puno ng kalungkutan. Kuya, paano tayo makakalabas ng buhay kung wala ang tulong ni ikalima? Pumunta ang apat sa isang sulok kung saan bumulong si Hendrik. Tumigas ang mga mata ni Brandon, ipapadala ko ang Jade. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ninong? Ang integridad niya ang nakataya rito. Maaaring dumating ang ikalima, maaaring iligtas niya tayo, pero Ninong. Nag-aalalang sabi ni Frank.
Sabi ni Brandon, mga kapatid, hindi ba ninyo nakikitang kakaiba ang lahat ng ito? Kakaiba? Tanong ng iba. Ipinadala kami ng kanyang kamahalan upang habulin ang Regent Estate at ang angkan ng Larsen at naging tahimik ang aming paglalakbay doon, ngunit dumating ang kanyang utos na bumalik sa bisperas ng labanan. Hindi ba't halata naman na kung ang kabisera ng imperyo ay nakukubkob, hihingi ng tulong ang kamahalan? Tanong ni Frank. Hindi yun ang isyu, pero kilala nating lahat ang kamahalan. Wala na bang magagawa ang taong nagpasimula ng digmaan sa pagitan ng angkan ng Larsen at ng Regent Estate? Para sa argumento, sabihin na nating wala, pero alam ng lahat na mas mabilis ang tulong na malapit. Bakit ang padalos-dalos na utos, na nagiging dahilan para walang magawa ang magkabilang panig? Nag-analisa si Brandon sa mga tango ng iba. Hindi pa kasama rito, ang ating pananambang at kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng mga palatandaan ng plano ng isang tao. Bumantong hininga si Brandon, ang hukbong Drake ay isang batikang at mahusay na makinarya ng digmaan. Nasa gulo tayo, nakulong, dahil mabilis tayong tinawag pabalik ng kanyang kamahalan. Ibig bang sabihin niyan ay peke ang utos? Dinala tayo ni Conrad sa isang patibong. Panimula ni Frank, nangangahulugan ito na bumagsak ang kabisera ng imperyo at ang tatak ng kanyang kamahalan ay nasa mga kamay ni Conrad. Huminga ng malalim si Brandon at umiling, hindi ako malinaw dito. Pero may isang taong malinaw. WHO. Ang Katie wala ng angkan ng Larsen, si Ethan. Matigas na sabi ni Brandon, nakalimutan mo na ba, nalaman na tayo ni Ethan pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang mga gawain gaya ng dati. Inakala namin na parang mayabang siya, pero sa pagbabalik tanaw, ipinapakita nito kung gaano siya kaalam-alam. Na ang laban namin ay hindi kailanman nakatadhana. Ano? Sumigaw si Frank, ibig mong sabihin, sangkot si Ethan sa pagbebenta ng bansa ni Conrad. Hindi ba't walang saysay ang pagtawag kay Fifth? Pero para kay Ethan na kontrolin ang lahat. Ang iba ay naging mabigat. Umiling si Brandon, siguro hindi, noong kasama natin si Fifth, hindi lang niya pinuri ang kagustuhan ng kanyang Katie wala na ilagay ang Larsen clan sa tuktok ng food chain. Malupit pero hindi niya kailanman minamaliit ang kanyang mga amo. Nirerespeto pa nga niya sila hanggang sa huli. Hindi, naniniwala akong walang kinalaman ang Larsen clan sa pananambang ng Drake Army. Kahit na may kinalaman sila rito, kung si Fifth ang nasa paligid, magkakaroon tayo ng paraan para makahingi ng paliwanag kay Ethan. Tumanggaw silang lahat, nakita ang karunungan dito. Pero Ninong. Nag-alangan si Hendrik. Ngumiti si Brandon, mahalaga ang integridad ng Ninong, ngunit ako, ang tigreng panggubat na si Brandon, ay takot sa kamatayan at hihingi ng tulong sa panglima. Ako ang mananagot ng buong buo. Paano mo nagagawang buhatin yan ng mag-isa? Matatakot din akong pusa, natatawang sabi ni Frank. Nagkibit-balikat sina Drake, Shan at Hendrik, kaming apat na magkakapatid ay magkasamang nabubuhay at namamatay sa pagtupad ng aming ambisyon. Dahil gusto ninyong mabuhay, gusto rin namin. Humagalpak ng tawa ang apat. Si Brandon, sa pangalan ng apat, ay nagpadala ng isang jade mula sa bangin. Ang kislap ng berde ay naglaho sa mga ulap, dala ang mga pag-asa ng buong hukbo ng Drake. Lingid sa kanilang kaalaman, sinusundan na sila ni Raisin mula pa sa simula, nakatayo sa di kalayuan. Bumantong hininga si Raisin, mga hanggal na bata, malayo pa ang lalakarin ninyo. Mas makabubuti kung ako na lang ang ako ng paninirang ito. Pagkatapos ay nawala siya sa gitna ng ulap. Sa isang tagong silid sa Rockland City, nakahiga si Jigo sa kama, mahina at nanghihina. Binabantayan siya ni Ethan at Sam. Umiling si Sam pagkatapos ng isang summary check-up, talagang matino si Elderly. Itinaya niya ang kanyang mga meridian para maipakita ang kanyang matigas na katangian. Pero sulit ba itong isakripisyo? Hahaha, hindi mo talaga maintindihan ang isang mahilig sa martial arts. Tumawa si Ethan, hindi ba't nag-aalab ka na naman sa 100-pill meeting dahil lang sa postahan natin para lang matalo ako? Hindi ka naman kasing tigas ng ulo niya. Tumanggaw si Sam, may punto si Stuart Kindstone. Iba't ibang paraan ang ginagawa ng bawat tao. Panatiko si Elderly sa pakikipaglaban at ako naman ay panatiko sa droga. Pareho kaming handang itaya ang lahat para sa pansariling interes. Pareho kami ng landas.
Hihihi, gustong-gusto ko ang ugali ninyo. Dedikado at karapat-dapat asikasuhin. Natatawang sabi ni Ethan, ipinapakita ang kanyang paghanga. Noon, nakaligtas ako sa isang sakuna at ngayon ay isa na akong alchemist sa ika-9 na baitang, salamat sa pangangalaga ni Stuart Kindstone. Ngunit nasira ni Elderly ang mga Meridian, isang pile. Paano kaya ang magiging kinabukasan niya? Maaari pa siyang magpakamatay kapag nabalitaan niyang hindi siya maaaring magsanay. Bumantong hininga Sam, ang tanging paraan para gumaling ay sa pamamagitan ng body root, ngunit ang bagay na iyon ay pino na, ano ba? Naku, hindi. Tumawa si Ethan, ang body root ay isang diwa ng mundo, nag-aalok ng walang katapusang sigla ngunit kahit na iyon ay hindi kayang pagalingin ang mga Meridian. Ang katawan ni Elderly ay mababawi lamang ng body root na mag-iiwan sa kanya ng mga pile na Meridian. Siya ay natigil sa lugar na ito magpakailanman sa tugatog ng Radiant Stage. Ito ay magiging isang matinding dagok para sa panatikong ito sa pakikipaglaban. Sapat na sana kung makakabawi man lang siya. Umiling si Sam. Hahaha, Elder yan, kung tungkol ito sa pagbabalik ng kanyang lakas, gagawin ko na lang siyang puppet ng digmaan, na may mga butong kasing tigas ng bakal at kahangahangang kapangyarihan. Dahil tutulungan ko siya, hindi lang ako titigil sa pagliligtas sa kanya, kundi sisiguraduhin kong dadalhin ko siya sa mas mataas na antas. Ngumiti si Sam, may paraan ba si Stuart Kindstone? Siyempre naman. Nakataas ang kilay na sabi ni Ethan, o kung hindi ay nakialam na sana ako at pinigilan ang laban niya. Dahil may paraan ako para iligtas siya, hinayaan ko siyang mag-away ng todo. Hawak ni Ethan ang isang maliit na bote, narito ang sangkap na nasa ika-12 baitang na 100 Leaves Heaven Flower, ang nectar at ang sangkap na nasa ika-10 baitang na Heavenly Dew. Isang sangkap para makagawa ng isang tableta na nasa ika-10 baitang, ang Heaven Reaching Pill. Pinapagaling nito ang mga buto, pinapagaling nito ang mga ugat. Kahit ang mga Meridian ay magiging kasing bago mula sa ganap na pagkawasak. At lahat ay magiging mas malakas sa proseso. Ang pinakamahusay na tableta para sa sinumang cultivator. Ika-10 baitang. Napalunok si Sam, may apoy na hindi pa nasusunog sa kanyang mga mata. 472. Malinaw na nakita niya kung ano ang gusto niya. Ngumiti si Ethan, at iniabot ang bote, Elder yan, interesado ka bang subukan ang iyong sarili, hamanin ang iyong sarili sa paggawa ng tableta para sa ika-10 baitang. Stuart Kindstone, hahayaan mo ba akong gawin yan? Dinilaan ni Sam ang kanyang mga labi at nag-aalala, paano kung mabaigo ako? Sayang lang ang isang pambihirang hiyas na ito. Marami pang ibang lugar kung saan nanggaling yan. Tumawa si Ethan at kumaway. Binigyan niya ito ng papel, ito ang formula. Magtagumpay ka at hindi mo lang mail iligtas si Elderly, kundi madadalo mo rin ang Larsen clan sa mas mataas na antas. Ngumiti si Sam ng nakakaloko, at kinuha ang mga gamit, sa tulong ng isang malupit na tulad ni Stuart Kindstone, ito ang lahat ng pinapangarap ng isang alchemist. Ibibigay ko ang lahat para pinuhin ito. Hindi kita bibiguin. Pinatigas ni Sam ang kanyang kalooban. Nagplano si Ethan para sa huling labanan habang pinupuno ang kanyang libreng oras sa casual na pagpino ng mga pupe ng digmaan sa susunod na 7 araw. Gusto sanang tingnan ni Ethan ang progreso ni Sam nang lumapit ang alchemist na tumatawa, Stuart Kindstone, nagawa ko na. Nagulat si Ethan. Hindi pa katagal simula nang maging alchemist si Sam sa ika-9 na baitang, pero nakagawa siya ng tableta para sa ika-10 baitang ng ganoon kadali. Naisip niya na ang pagbibigay ng unang vial ng Heavenly Dew ay makakatulong sa kanyang pag-unlad, ngunit ang resulta. Mas pinuri ni Ethan ang matanda. Mabisyo at may kakayahan na hari ng Pildores. Sayang at huli na niyang nakilala ang Demonic Emperor, kung hindi ay mas mataas pa siya sa isang alchemist sa ika-9 na baitang. Tumawa si Sam sa tuwa at ipinakita ang isang maliit na bote, Stuart Kindstone, ano sa tingin mo ang tableta ko para sa ika-10 baitang? Kahit na kinailangan kong gamitin ang buong hamog para gawin ito. Hindi naman masama yan. Ngumiti si Ethan at binuksan ito. Habang tumatama sa kanya ang makapal na amoy ng tableta, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nangungunang ika-10 baitang, at sa unang pagkakataon din ng matandang kot. Nakakamangha. Nilunok ni Ethan ang tableta at umupo nang nakakross ang mga paa. Lumipas ang 6 na oras at sumabog ang aura ni Ethan sa ika-5 patong ng Profound Heaven Stage.
Pagkatapos ay sa ika-6 na patong. Naramdaman ni Ethan ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang bagong lumalawak na mga meridian. Hahaha, Elder yan, napakagandang heaven-reaching pill na ginawa mo dyan. Isa kang tunay na henyo ng alchemy. Namula si Sam, kumajejek. Heto, gawin mo ang iyong makakaya sa pagpino at pagliligtas kay Elder Lee. Binigyan siya ni Ethan ng 10 pangmangkok ng Heavenly Do. Tuwang-tuwa si Sam, hahaha, dahil may supot ng pera tulad ni Ginoo sa likuran natin, ito ang pinakamalaking biyaya para sa atin. Elder yan, hindi naman sa pagmamayabang, pero mayroon akong mga pangunahing sangkap na natitira. Wala akong mag-aalinlangan na sayangin ang pera sa isang dedikadong alchemist. Tumango ng mariin si Sam habang umiiling. Ang pagsubok sa kanyang sarili at sa kanyang mga limitasyon sa alchemy sa bawat hakbang ay parang panaginip lang ng isang alchemist. Ngunit ang realidad ay laging bumabagsak na parang isang toneladang ladrilyo. Kung babulay-wulay ng sariling kasanayan at paglilinang, ang paggawa ng isang pangunahing sangkap na maging isang pantay na mahusay na tableta ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang paghahanap sa bihirang sangkap na iyon sa loob ng ilang dekada at mabibigo lamang sa pagpino nito ay magdudulot ng pag-aaksaya ng lahat ng dugo at pawis. Habang si Ethan, na nagtatapon ng mga sangkap na hindi pa naririnig ng mga alchemist na ito, ay kumikilos sa buong kapasidad ng pinakamahusay, o pinakamasama, na gastador na nabuhay, o mabubuhay pa. Totoo ngang napakaliit na halaga ang nakuha ni Ethan mula sa kaba ng bayan ni Volton Kunpang, pero kahit na ito ay maaaring nagpayaman sa mga kawawang ito ng higit pa sa kanilang inaakala. Hanggang sa puntong walang sinuman, sekta man o bansa, ang makakapantay sa minanang pamana ni Ethan. Habang umiinom mula sa gripo, napaluhas si Sam. Muling pinagtibay kung gaano siya katama sa pagsuko kay Ethan. Isa siyang maaasahan at walang kwentang amo. Dahil sa maringal na estilo ni Ethan sa pag-iipon ng kanyang kayamanan, lahat ng alchemist ay magkukumpulan, yayakapin ang kanyang mga binti hanggang sa siya ay gumalaw. Siya ang idolo ng lahat. Anak mayaman, maging magkaibigan tayo. Kuya Kindstone, nasa panganib ang ninong. Lumingon si Ethan at nakita si Dexter na tumatakbo palapit. Yumuko si Sam, batang Panginoon. Nakita na ito ni Ethan, si Raisin ay tapat at matigas ang ulo. Tiyak na darating ang araw na ito sa madaling panahon. Kuya Kindstone, alam mo ba? Hindi nakapagsalita si Dexter. Tumango si Ethan nang may matalinong tingin, bakit mo naman naisip na lumaban ako sa Regent Estate gayong ginawa ko naman? Kahit na napapalibutan na kami ng Drake Army, hindi ko ito pinansin. Iniisip mo ba na ganoon ako kamapagmataas? Hahaha, dahil alam kong may isang taong mas gusto ang pagkamatay ni Raisin kaysa sa amin. Quan Rong. Nanginginig ang Jade sa kamay ni Dexter. Sumulyap si Ethan, nakikita ko, pinalilibutan siya ng matandang kot ng Quan Rong para humingi ng tulong. May katuturan naman yan. Kuya Kindstone, kailangan nating tulungan ang ninong. Papatayin siya ng mga Quan Rong sa gutom. Kailangan na nating kumilos. Ngumiti lang si Ethan sa kanyang pagmamadali, kailangan ba? At bakit ko naman gagawin iyon? Hinahabol nila tayo kanina lang, pero ngayon dapat natin silang iligtas. Nabulunan si Dexter. Tumawa si Sam, batang Panginoon, si Raisin ang sumire sa ugnayan niya sa iyo para maging kaaway. Ngayong nasa panganib siya, ang paghingi sa mga traidor sa bansa na gusto niyang paksain ay ang pinakamalupit na kabalintunaan sa lahat, hahaha. Kinagat ni Dexter ang kanyang labi, mamantong hininga, kahit ano pa ang gawin niya sa akin, siya pa rin ang aking ninong. Pumunta lamang siya para sa akin dahil sa utos ng imperyo. Si Ninong ay tapat sa kaibuturan at hindi kailanman lalaban sa kalooban ng kanyang Panginoon. Naniniwala ako na siya ay nadurudge ng puso, kinailangan niyang ilunsad ang kanyang mga sundalo laban sa amin. Kung gayon, biglang sabi ni Ethan, mas igagalang ko siya kung susugod siya sa isang krusada laban sa atin. Ang pagiging nasa kaguluhan sa loob ngunit nakikipagdigma pa rin ay ginagawa siyang isang Diyos ng talunan. Nakakatawa ang titulong iyon. Kahit sino ay mabibigo kapag papasok sa digmaan ng walang pakundangan.
Ang kanyang kapalaran ay naselyuhan na sa sandaling mangako siya ng katapatan sa kanyang Panginoon. Wala nang mas malaking talunan pa dyan. Ang sinumang walang alam tungkol sa tama o mali, hindi sumusunod sa kanyang puso, ngunit nangangaral ng walang hanggang katapatan sa kanyang hari ay ang pinakamalaking hanggal at walang nararapat kundi kamatayan. May katuturan si Stuart Kinstone. Pumalakpak si Sam, batang Panginoon, pinutol na ng matandang lalaki ang lahat ng ugnayan niya sa inyo at muntik nang patayin ang kanyang inaanak dahil sa isang utos. Bakit mo naman gugustuhing tulungan ang isang pabaya at walang kwentang ninong? Naging mapait si Dexter, at patuloy na nagmamakaawa, Kuya Kinstone, naaalala mo ba ang ating paghihirap? Maaari ka sanang umalis at gumala sa mundo ng mag-isa ngunit nanatili ka pa rin upang alagaan kami at si Kapitan Pang sa pakikipaglaban sa sunod-sunod na kalaban upang iligtas ang ating buhay. Bakit? Hindi ko kayang bitawan. Kumunat ang noo ni Ethan at napabuntong hininga. Bakit? Hinabol ni Dexter. Sabi ni Ethan, hindi mapayapa ang puso ko. Ganoon din ako. Itinuro ni Dexter ang kanyang puso, ayokong mabuhay ng may pagsisisi sa hindi pagtulong sa ninong. Kumilos si Kuya Kinstone mula sa kanyang puso, at ngayon ay kumikilos ako ayon sa akin at hindi para sa ating nakaraang relasyon. Umaasa ako na tutulungan mo ako. Napapikit si Ethan. Tumitig sa likod si Dexter, hindi natitinag ang kanyang tingin. Sabi ni Ethan, Elder yan, tawagin mo ang batang Sansi. Pupunta tayong tatlo sa Lone Goose Gorge. Lumiwanag si Dexter. Nagsimulang magsalita si Sam, Stuart Kinstone, ililigtas mo ba talaga siya? Paano kung lumaban siya sa atin dahil sa emperador? Walang kwenta. Hindi ko inililigtas ang lumang supot ng mga buto, kundi ang utos ng aking pinuno ng angkan. Bilang kanyang kaitiwala, kailangan kong gawin ang lahat para matulungan siya. Tuwang-tuwa si Ethan. Naantig si Dexter habang si Sam naman ay nalungkot habang papunta siya para sunduin si Satergord. 473. Isang itim na usok ang tumawid sa asul na abot tanaw. Napanganga ito nang makita ang Quanrong na nakapalibot sa Lone Goose Gorge, na maingat na tumatabi. Ibinaling ni Slaughterwolf ang kanyang matalim na tingin sa langit at tumalon habang hawak ang kanyang halberd. Bilang isang eksperto sa Radiant Stage sa ika-8 antas, isa siya sa mga pinakamahusay sa Quanrong, na humaharap sa nakakatakot na usok ng walang takot. Ang halberd ay humiwas sa mga ulap na parang ahas. Ang huni na pinakawalan nito ay nagbigay ng ilusyon na sabik na itong tumago sa kalangitan sa pagsalakay nito sa itim na enerhiya. Ngunit mula sa usok na iyon ay lumabas ang isang itim na kadena, dala ang buong kapangyarihan ng mundo habang ito ay bumagsak. Boom! Isang nakakatusok na kalabog ang umalangaw-ngaw mula sa pagkakatabla. Nakaramdam si Slaughterwolf ng isang malakas na kapangyarihan na namamanhid sa kanyang kamay. Nayanig ang Cade ng bakal at napaatras siya. Bumagsak siya sa lupa at kinailangang huminto ng 20 hakbang bago tuluyang huminto. Pagtingala, ang usok ay nakapasok na sa lambak. Slaughterwolf, ano yan kanina lang? Dumating si Tyson kasama ang iba pa niyang mga lobo para makita ang kislap ng itim na iyon. Pinunasan ni Slaughterwolf ang kanyang noo, Commander, hindi ko alam kung ano ang bagay na iyon, ngunit isa itong napakasamang eksperto. Sa isang sagupaan lang alam kung hindi ko ito mapapantayan. Ano? Nag-isip si Tyson, walang kwenta, maaaring isa siyang eksperto sa mundo ngunit walang sino man ang makakalaban sa buong hukbo ko. Hindi niya kayang iligtas si matandang Drake ng mag-isa. Pahigpitin ang pagkubkob sa Lone Goose Gorge. Walang makakatakas. Naiintindihan ko. Yumuko ang mga sundalo. Samantala, ang anino ay napapaligiran ng 4 na tigre ng Titans at ng kanilang mga dibisyon. Matapos ang halos isang buwang pahinga, ang hukbong Drake ay bumalik sa pagkilos. Ngunit may mga pagkalugi pa rin dahil 100,000 sundalo ang namatay dahil sa pagod na nag-iwan ng humigit kumulang 600,000 pa rin ang nakatayo. Ang puwersang ito ay may malawak na suporta para sa kanila at may kumpiyansa na maitulak pabalik ang Quanrong. Ang taktika ni Raisin sa walang laman na lungsod nagpanalo sa pagkakataong pinakakailangan nila. Magpakita ka! Sigaw ni Frank. S.
Umangat ang itim na usok at tumambad sa kanya ang isang lalaking nakaitim na damit na may paos na boses, sige, ako lang to. Nabalitaan ng kamahalan na ang hukbong Drake ay nakakulong sa Lone Goose Gorge at pinapunta niya ako para tumulong. Nasaan si Marshall Drake? Inilabas ng lalaki ang isang gintong badge. Kapitan ng mga Shadow Guard, Shadow King. Kumunat ang noo ni Frank at sinenyasan ang mga sundalo na umatras. Dapat sana'y magandang balita ang pagdating ni Shadow King na malapit na ang kanilang pagsajip. Ngunit lalo lamang itong nagdulot ng mas maraming hinala sa kritikal na panahong ito. Ayon sa pagsusuri ni Brandon, ang kabisera ng imperyo ay dapat nasa kamay ng punong ministro. Na nagpadala siya ng isang peking utos sa hukbong Drake. Ngunit ang pinagkakatiwalaang tauhan ng kanyang kamahalan, si Shadow King, ay dumating dala ang utos ng emperador. Ito ay salungat sa kanilang naunang pagtatasa. Napansin ni Shadow King ang pagkakaiba sa kung paano nakatayo roon ang apat na tigre, hindi ba ninyo ako narinig? Dala ko ang lihim na utos ng kamahalan, at naparito ako upang wakasan ang pagkubkob sa inyo. Nasaan si Raisin? Nasa tolden ng pamumuno ang ninong. Sundan mo kami. Huminahon si Brandon sa kanyang hinala upang hindi masaktan ang isang mahalagang opisyal ng emperador. Yumuko siya habang naglalakad kasama ang kanyang mga kapatid. Sumunod si Shadow King na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Sa tolda, ibinalita ni Brandon ang pagdating ni Shadow King at masayang-masaya siyang sinalubong ni Raisin. Sir Shadow King, maligayang pagdating, maligayang pagdating. Kahit bilang magkapatid na haligi, hindi pa tayo nagkaroon ng pagkakataong magkita. Isang karangalan para sa akin ngayon, hahaha, ikinuyom ni Raisin ang kanyang mga kamay. Ngumiti si Shadow King, mabait si Old Marshal. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyong katapangan. Masasabi kong natupad ko na rin ang aking hiling na makilala ka sa wakas. Nagpalitan ng dalawa ng mga masayang kwentuhan at masiglang nag-usap. Hindi nagtagal ay inabot ni Raisin ang problemang kinakaharap ng nakakunot ang noo, Sir Shadow King, sa utos ng kanyang kamahalan, kailangan ko siyang tulungan agad. Maaari ko bang itanong kung kumusta ang sitwasyon sa kabisera ng imperyo? Hahaha, si Marshall Drake ay isang diehard, isang huwaran para sa lahat. Kahit na nakakulong ka, ang unang hinihiling mo ay ang kaligtasan ng kanyang kamahalan. Tumango si Shadow King, makakapagpahinga na ang matandang Marshal dahil alam kong tapos na ang rebelyon. Nabihag ko ang daga na iyon, si Conrad, kasama ang aking mga Shadow Guard. Itinigil na ang pagsalakay sa kabisera ng imperyo. Kaya naman ipinadala ako ng kanyang kamahalan upang tulungan ang Marshal. Nakahinga ng maluwag si Raisin, kahanga-hanga. Mabuhay ang emperador. Mabuhay si Titans. Sir Shadow King, ang milyong malakas na hukbo ni Quan Rong ay nakatawid na sa hangganan at napigilan na ang aking hukbo. Ano ang solusyon ng kanyang kamahalan? Dagdag ni Raisin. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang hukbo kaysa sa kabisera ng imperyo. Ngumisi si Shadow King, nakahanda na ang kamahalan. Dahil lihim ang operasyong ito, ang Marshal lang ang maipapaalam ko. Walang ibang dapat makaalam para maiwasan ang paglabas ng impormasyon. Napaigtad ang apat na tigre. Anong klaseng utos ito na kahit kami ay hindi marinig? Pinalis sila ni Raisin, sinusunod namin ang utos ng kamahalan. Maghintay kayo sa labas. Sesenyasan ko kayo kung kailan kayo papasok. Opo, Marshal. Yumuko ang apat at umalis. Ang ngiti ni Shadow King ay napalitan ng isang ngisi, matandang Marshal, pakikinig naman. Ibibigay ko na sa iyo ang utos ngayon. Yumuko si Raisin. Naging masama ang mukha ni Shadow King at hinampas ang dibdib ni Raisin gamit ang kanyang nakakatakot na kuko. Boom! Sa gitna ng malalakas na tunog, mayroon pang mga tunog ng pagkabali ng mga buto. Sumubsob si Raisin ng dugo at halos hindi makatayo ng tuwid. Nakatitig siya ng masama, kay kasama mo rin ba ang daga na iyon, si Conrad? Hahaha, Raisin, magaling ka naman sa digmaan kaya bakit ka nalilito sa politika? Ngumisi si Shadow King, para sa kaalaman ng lahat, hindi si Conrad ang naghahangad ng buhay mo. Hindi siya komportableng nakaupo sa bilangguan, at hindi na muling makikita ang liwanag ng araw. Ang naghahangad sa iyo at sa iyong hukbo ay ang kanyang kamahalan.
Natigilan si Raisin, hindi maaari. Wala akong ibang ginawa kundi maging tapat. Paano magagawa ng kamahalan? Tulad ng sinabi ng kanyang kamahalan, walang sino man ang mas tapat sa kanyang bansa at Panginoon kaysa kay Marshal Raisin. Ikinalungkot ito ng kanyang kamahalan sa paggawa nito, ngunit ang kapayapaan sa Titans ay nangangailangan ng sakripisyo, ang iyong sakripisyo. Nanunuya si Shadow King, nako, hiniling nga sa akin ng kamahalan na sabihin ito sa iyo. Buong buhay mo ay nagpakahirap ka para sa ikabubuti ng Titans at oras na para magpahinga ka. Hindi kailanman naisip ni Raisin na maniwala sa mga salitang ito. Nagsalita siya, habang umaagos ang dugo, hindi, kailanman, kamahalan. Hinding-hindi ko ito gagawin sa akin. Marshal. Sumugod at umungal ang kanyang mga tigre sa nakita. Haring Anino, nasaktan mo ang aming Marshal at ngayon ay magbabayad ka. Sumabog ang Yuan Chi ni Frank. Nang-aasar si Shadow King, 4 na batang pre-radiant stage. Kung wala ang hukbo sa likod mo, wala kang kwenta. Pero dahil sabik ka ng mamatay, ang magagawa ko lang ay ang magparaya, habang iniiwasan ang sakit ng ulo ng kamahalan sa hinaharap. Itinutok ni Shadow King ang kanyang itim na kadena patungo sa kanila. Pumasok ang mga tigre sa isang formasayon, pinaghalo ang kanilang Yuan Chi at pinarami ang kanilang kapangyarihan. Nakakahiya naman at walang hukbong kasama nila para tapusin ito. Boom! Natamba ang 4 sa lupa dahil sa pagod at bakas ng dugo. Natatawang sabi ni Shadow King, hindi naman masama. Naitaboy iyon ang formasayon ninyo. Mas lalong dahilan kung bakit kailangan ninyong magwakas. Whoosh! Isa pang kadena ang tumama sa dibdib ni Frank. Nagpumiglas ang 3 ngunit hindi man lang makagalaw. Nagpumiglas si Raisin na tumayo, para lamang muling bumagsak. Ang panunood sa kanyang mahal na inaanak na malapit ng lumisan sa mundong ito ay nagpuno sa dakilang Marshal na ito ng di masambit na puot at sama ng loob na may halong panghihinayang. Ang dali lang naman na may 3 lalaking sumulpot sa harap ni Frank sa tamang oras para harangan ang mapanirang itim na kadena. 474. Iyan ang tunog na ginawa ng isang maliit na kamay na casual na nakahawak sa itim na kadena. Halos lumabas sa dibdib ni Shadow King ang puso niya sa takot. Ethan, Satyr-Gord, anong ginagawa mo rito? Hindi rin natin malilimutan si Dexter, ang pinakamahina. Pero kumpara kay Shadow King, lahat ay mas mahina, maliban kina Ethan at Satyr-Gord. Marshal, mga kapatid. Nagngalit si Dexter sa malupit na tanawin, habang bumabaon ang mga kuko sa kanyang mga palad. Tiningnan ni Satyr-Gord at naintindihan ang buod nito. Sabi niya, Tay, huli na tayo. Hindi, tamang-tama ang timing. Ngumiti si Ethan habang tumatango bilang pakikiramay sa iba. Shadow King, kayo ni Raisin ang pinakamatapat na taong kilala ko. Bakit kayo yumuko ng ganyan? Pinuna ni Ethan si Shadow King, habang isinama rin ang nasaktan na si Raisin sa kanyang pagsaway. Ngumiti si Shadow King, dahil kilala mo na ako, alam mo rin na ang pagiging nasa payroll ng isang tao ay nangangahulugang paggawa ng trabaho para sa kanila. Sinusunod ko lang ang mga utos. Pero dahil nandito kayong dalawa, aalis na ako nang wala sa oras. Lumipad palayo si Shadow King kasabay ng isang ulap ng usok. Sumigaw si Dexter, Kuya Kindstone, pigilan mo siya. Madali lang. Sumanghel si Ethan. Inilabas niya ang kanyang 2 daliri habang naglalabas ang mga ito ng kamangha-manghang spatial energy patungo kay Shadow King. Malalim na ranggong martial art, daliri ng kamatayan. Umungol. Niyanig ng ungol ng dragon ang bangin. Dahil hindi pa napaamo ang kanyang bagong tuklas na siyam na kaluluwa ng dragon, mayroon pa ring asul na apoy si Ethan upang takutin sila sa panandaliang pagsuko at gawin ang kanyang utos. Tulad ng pagpapalakas ng daliri ng kamatayan, halimbawa, isang soul martial art sa mga antas na hindi pa nakikita. Naramdaman na ni Shadow King ang banta sa kanyang buhay bago pa man siya tamaan. Tumalikod siya at binalot ang sarili ng itim na roba bilang kanlungan. Boom! Tinamaan ng soul power ng Finger of Death ang roba at inihagis ito sa lupa. Tiningnan ito ni Ethan at nakitang wala itong laman. Wala na si Shadow King. Hay, tumakas pa rin siya.
Bumantong hininga si Ethan, kaya alam din niya ang red herring. At akala ko ginamit niya ang roba para ipagtanggol ang sarili niya, pero ang totoo, pantikip lang pala iyon para makatakas sa paningin natin. Maaari bang maging hindi nakikita ang isang espiritong puppet? Tanong ni Satyr Gord. Tumango si Ethan, syempre, paano pa sa tingin mo nasusubaybayan ng mga Shadow Guard ang bawat kapangyarihan sa kabisera ng imperyo? Kahit na kaya nilang dayain ang ating mga mata, hindi rin ito naaangkop sa kanilang amoy, kahit na mas manipis, dahil sa sining. Pero ituturo sila ng isang eksperto anumang oras. Dahil nagambala tayo ni Shadow King, ginamit niya ang pagkakataong ito para makatakas. Natatawang sabi ni Satyr Gord, hihihi, sa susunod gagamitin ko na lang ang ilong ko para matanggal siya. Tingnan natin kung tatakbo siya. Marshall. Isang sigaw ng kalungkutan ang narinig mula sa tolda na nakakuha ng atensyon ng dalawa. Natagpuan nila si Dexter na yakap si Raisin at umiiyak ng husto. Gumapang ang 4 na tigre sa kanilang mga sugatang katawan, kasing lungkot ni Dexter. Humarap si Dexter ng may pag-asa, Kuya Kindstone, pakitingnan po ang kalagayan ni Marshall. Binigyan ko na siya ng tableta pero wala itong epekto. Hayaan mo ako. Ibinuhos ni Ethan ang yuan chi sa kanyang katawan at umiling, yang demonyong kayamanan ng ikapitong baitang, karayom ng nabubulok na kaluluwa. Wala ng pag-asa. Ikapitong baitang. Nagulat si Dexter. Sabi ni Ethan, ang soul-rotting needle ay isang kayamanang demonyo na tumatarget sa mga kaluluwa. Nakikipag-ugnayan ito sa kaluluwa ng target at kinakain ito hanggang sa puntong wala nang makakapaghiwalay dito. Malamang na ginamit ito ng Shadow King sa pag-ataking iyon. Kahit ang mga demonic cultivator ay hindi gagamit ng ganoong kalupit na galaw, maliban sa mga matitinding kaaway at arch nemesis. Mahirap makuha ang kayaman ng demonyong ito, ngunit ipinapakita lamang nito kung gaano kadesperado ang emperador na maalis si Marshall. Nanginig ang lahat, labis na nalungkot habang pinagmamasdan ang maputlang mukha ni Raisin. Kawalan lamang ang naramdaman ni Raisin at hindi kalungkutan. Buong buhay ko akong nakipaglaban ng walang pakialam sa sarili kong kapalaran, para lang mahanap ang aking wakas sa isang napakasamang pagpanaw, hahaha. Humarap si Raisin kay Ethan, kahit ayaw kong ibigay ang aking buhay, susundin ko ang utos ng aking Panginoon. Sana ay may mga bagay kang malinaw para sa akin. Tumango si Ethan, magtanong ka naman, matandang Marshall. Bihasa ako sa sining ng digmaan, ngunit hindi kailanman naging kampante, laging tapat sa aking Panginoon at bansa. Ano kaya ang nagawa ko para makuha ang hinala ng kanyang kamahalan na ibigay sa akin ang ganitong kapalaran? Ang mga mata ni Raisin ay puno ng kapaitan. Umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Habang nagbibingi-bingihan siya sa politika, kumunot ang kanyang noo dahil sa kamangmangan sa mga bagay na humahantong sa sandaling ito. Sumagot si Ethan na may tanong, Marshall, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang pinakamalaking nagawa mo? Ipinagtatanggol ang hangganan mula sa pagsalakay ni Quan Rong. Pagmamalaking idiniin ni Raisin ang bawat salita. Nagpatuloy si Ethan, kung gayon matandang Marshall, nakahakbang ba ang Quan Rong kahit isang hakbang bago ka dumating upang mamuno? Nanginginig, si Raisin ay nag-isip. Matapang na nagsalita si Frank, bago dumating si Marshall, walang tigil na sinamsam ni Quan Rong ang ating mga tao, at pinatay ang ating mga kabayan. Ngunit nang si Marshall ay inatasan na sa hangganan, hindi na sila muling nakarating sa Titans. Kung gayon, pinutol siya ni Ethan, ang mga lupang ito ay lupain ng emperador. Ang pagnanakaw ni Quan Rong ay walang kinalaman sa kanya. Sa katunayan, ang 3 sekta ng tagapag-alaga ng imperyo ay nagsisilbing hadlang sa mga Quan Rong sa pagkuha ng mga lupain ng Titans. Hanggat walang ektarya na nawala, lahat ay kanya. At dahil milya-milya ang layo ng mga Quan Rong, hindi ito paglilingkod sa kanyang kamahalan. Ethan, paano mo nasabi yan? Isa itong malaking serbisyo para sa mga tao, para sa bansa. Matandang lalaki, tumahimik ka. Hayaan mo siyang magsalita, pagtatalo ni Frank at pinamukhang mabigat kay Raisin. Ngumiti si Ethan, ang pinakamalaking merito ng matandang Marshall sa buhay niya, na mas malaki pa kaysa kay Conrad, ay ang matakot ang 7 bahay ng mga Maharlika.
Nanginig si Raisin, at bumuo ng sarili niyang conclusion. Bilang isang sundalo, ang karangalan ay nagmumula sa pakikipaglaban sa mga tagalabas. May mga taong hindi gaanong mahalaga para harapin ang mga daga na nagnanakaw sa bansa. Ang pagiging ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay mangangahulugan ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Nagpatuloy si Ethan, nagtanong ako tungkol sa mga nakalipas na siglo sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga Panginoong may lupa para lamang matuklasan na mula nang lumitaw ang batang si Sanzi, humina ang kapangyarihan ng pamilyang imperial, na nagbigay daan sa pag-usbong ng 4 na haligi. Hindi kayang harapin ng mga naunang haligi ang sitwasyon at sa gabay ni Bradley, pinapukayo ng kanyang kamahalan sa pwesto at pamumuno, na haantong sa 4 na haligi ng kasalukuyan. Ang sinasabi ko ay, ang 4 na haligi ay nabuo lamang upang kontrolin ang mga bahay. Binigyan kayo ng kanyang kamahalan ng pamumuno sa hukbo at inutusan kayong lumaban sa mga Quanrong, ngunit hindi sa layuning protektahan ang mga hangganan, sa halip ang layunin ay patigasin ang mga kalalakihan sa tamang oras upang harapin ang 7 bahay. Upang turuan ng aral ang 7 bahay, kailangan niya kayong dalawa na tumayo sa oposisyon at balansehin ang timangan. Nangangahulugan din iyon ng pakikisama. Kapag ang isa sa inyo ay wala na, ang isa ay lalampas sa kanyang pakinabang. Sa madaling salita, wala na kayong halaga, maaaring maubos, maaaring palitan. Para makahila ang kamahalan ng kanyang lambat at magamit ang lahat ng kapangyarihan ng mga lupaing ito pagkatapos makitungo kay Conrad, kailangan niyang alisin ang isang huling tao sa larawan, ikaw. Natigilan ang lahat sa rebelasyon. Dumudugo ang puso ni Raisin sa sakit. Ang mismong pag-iral ko ay isang pagkukunwari, isang pyesa ng chess para balansehin ang mga kapangyarihan. Ano nga ba ang ginagawa ng hukbong Quanrong dito? Hindi maaaring maging ganoon katanga ang kamahalan para papasukin sila. Bulalas ni Raisin. Bumantong hininga si Ethan, matandang Marshal Drake, napaka-inosente mo, bulag sa malupit at nakakatakot na kakayahan ng kasakiman ng tao, lalo na sa kasakiman ng isang monarko. Masasabi kong mas handa ang emperador na hayaang masayang ang mga lupaing ito kaysa hindi mapailalim pamamahala ng angkan ng Luen. Papasukin sila. Hahaha, tinutulungan siya ng mga lobong ito na lumunin ang kanyang mga kaaway sa paraan niya para mamuno sa mundo. Kung tutuusin, kailangan na lang niyang putulin ang mga lobong ito. Ang kanyang paliwanag ay ganap na naaayon sa dakilang disenyo ng emperador. Si Raisin na lang ang nakahiga sa mga bisig ni Dexter, nakapikit at mabigat ang mga mata. Para saan ko isinugol ang buhay ko nitong mga nakaraang dekada? 475. Marshal. Sigaw ng lahat sa pag-aalala sa nasasaktang tingin ni Raisin. Ilang dekada nang nilakbay ni Raisin ang mga lupaing ito, para lamang makahanap ng laruan ng iba. Tiyak na magagalit ang sinumang tao, lalo na ang kanilang Grand Marshal. Kumakaway ng mahina, nawala ng dating sigla ang mga mata ni Raisin. Habang nababali ang kanyang kaluluwa, ang kanyang pinakamalaking pagmamalaki ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nagsalita si Raisin sa paos at nanghihinang boses, Ethan, nasabi ko na bago pa ang esoteric debate, nakamukha kita, kasing tapat mo. Nagsusumikap ka para sa angkan ng Larsen at ako para sa dinastiya. Kung tapat ako ng husto, ano ang ipinaglalaban mo? Itinuro ni Ethan ang kanyang puso, ito ang nagpapakilo sa akin, ang nagtutulak sa akin. Nakatitig sa kanyang puso, nagliwanag ang mukha ni Raisin, naiintindihan ko, mahal ko. Ang tinutukoy ko rito ay ang mga panloob na demonyo. Tumango si Ethan kahit na biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang pagkatao. Hinipo ni Raisin ang isang malalim na sulok ng kanyang puso at niyanig ang kanyang isipan hanggang sa kaibuturan. Dalhin mo sa akin ang Dragon Slaying Crescent Blade. Itinaas ni Raisin ang kanyang pagod na kamay. Sa wakas ay nakabawi na ang mga tigre gamit ang mga tableta ni Dexter at nakagalaw na muli. Sumunod si Frank sa pamamagitan ng pagluhod habang inilalahad ang kanyang minamahal na sandata. Hinawakan ito ni Raisin ng nanginginig ang kamay, ngunit nagningning ang kanyang mga mata habang tumatawa. Hiniling ko sa pinakamahusay na tagapino ng kagamitan ng Titans na gawin ito noong una akong pumunta sa mga hangganan. Minsan ko nang hinigop ang kaluluwa ng dragon sa mga lupain ni Quanrong at sa araw na iyon, ito ang naging pinakamalaking pagmamalaki ko.
Ito ang aking minamahal na kasama sa loob ng maraming taon at ngayon ay nagpapalam na ako rito. Habang sinusundan ang talim nito, si Raisin ay napuno ng pagmamahal. Ipinitik niya ang sandata at itinulak ito, Ethan, hindi tulad ko, alam mo kung ano ang dapat gawin. Kunin mo ito at protektahan ang angkan ng Larsen. Napasinghap ang apat na tigre, gayon din si Dexter. Kahit wala silang mailabas na reklamo habang nakatitig sa bakal na itsura ni Raisin. Tiningnan ni Ethan ang sandata at umiling, ang isang taong may dangal ay hindi kumukuha ng mahalagang pag-aari ng iba. Kahit na hindi ako ganoon, alam ko kung gaano ito pinahahalagahan ni Marshall kaya dapat akong tumanggi. Ano ang magagawa ng isang patay sa mga kayamanan? Ethan, kunin mo na dahil kung hindi ay mapait ang aking kamatayan. Itinaas ni Raisin ang sandata at nagsalita ng may malakas na tono. Tumango si Ethan at nagbitiw ng tingin. Sa sobrang alab na tanong ni Marshall, ang pagtanggi ay magiging immoral. Pero hindi ang respeto ng matandang kot ang issue rito, kundi kung paano gamitin ang mga tigre mamaya. Ang pagtanggi ay nangangahulugan ng pagkamit ng galit ng apat na tigre. Ibinalik ni Ethan ang espada at tinamaan ang imahe ng isang makapangyarihang general. Ngumiti si Raisin nang mawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at bumagsak sa mga bisig ni Dexter. Marshall! Napaiyak ang lahat sa kalungkutan. Tiningnan ni Raisin ang lahat ng kanyang mga anak ng may masidhing pagmamahal, hindi si Marshall, gusto kong marinig. Ninong! Ninong! Sigaw ng 5. Napaawang ang bibig ni Raisin nang magbitaw siya ng isang huling paos na ungol. Ninong! Walang tigil ang pag-agos ng luha ng 5 habang sila'y sumisigaw, upang hindi na magising ang nakakalat na kaluluwa ng matanda. Ang kanyang mukha ay hindi mukha ng paghihirap, kundi ng kapayapaan at katahimikan. Umalangaw-ngaw sa tolde nang namumuno ang iyak ng 5 inaanak ni Raisin, na pumuno sa buong Lone Goose Gorge. Naramdaman ng mga sundalo ang matinding kalungkutang dala nito. Naramdaman din ito ni Satyr Gord, namumula ang kanyang mga mata, at nababara ang kanyang ilong. Niyakap niya si Ethan habang humahagulgol sa kanyang mga bisig. Pinanood ito ni Ethan ng may tahimik na pagdadalamati. Si Raisin, isang Diyos ng digmaan, ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang bansa at namatay sa kagustuhan nito. Kawawang tao nga, karapat-dapat sa lahat ng paggalang. Isang tunay na kasawian na ang mundo ay nagbago ng ganito at siya'y itinapon. Ang pagluluksa ay tumagal ng 4 na oras at binuhat ng 5 ang bangkay ni Raisin sa harap ng nagtitipong hukbo. Sinabi ng utos ng militar na huwag umalis sa pwesto, ngunit ang kaguluhan dito ay nag-iwan sa kanila ng pagkabalisa. Dumating sila upang hanapin ang matandang Marshall, mapatla at walang gana. Bumigat at namamasang ang kanilang mga mata, ngunit walang luhang tumulo. Hindi umiiyak ang isang lalaki dahil sa wala, samantalang ang isang sundalo ay hindi, kahit na dumudugo. Isa iyon sa mga turo ng Marshall. Pinanood ni Frank ang mga sundalong ito na tiniis ang sakit at paos na nagsalita, mga sundalo ng hukbong Drake, may nangyaring mapaminsala ngayon. Pinagtaksilan tayo ng emperador at ang ating mahal na Marshall ay natamba sa palihim na pag-atake ng Shadow Captain sa utos ng emperador. Marshall! Lumuhad ang hukbo, ibinubulong ang kanilang dalamhati, ngunit walang nakapidyaw sa nag-aalab na galit. Pero kung gaano katapat ang hukbo ng Drake, ang bagay na ito ay maaari na lamang ipaubaya sa bagong Marshall. Sigaw ni Frank. Bago. Naguluhan si Ethan. Kakamatay lang ni Raisin at may bagong Marshall na. Matagal na sigurong naayos ito ni Raisin. Kaya nga nabuo ang 4 na tigre ng Titans. Iyon ang pinakamabuti, para makapaghiganti ang mga inaanak ng Diyos para sa kanilang ama. Naunawaan ito ni Ethan sa kanyang walang hanggang karunungan. Tumingin-tingin ang hukbong Drake sa paligid bago tuluyang narating si Ethan. Parang, yung espada na daladala niya. Lumingon sina Frank at ang kanyang mga kapatid at sumigaw, ang pangalawang bagay natin ay ang pagbati sa ating bagong Marshall, si Ethan. Pagbati, Marshall Kindstone. Ang mga ninuno ang unang yumoko, kasunod ang mga sundalo. Natigilan si Ethan na may nakakalokong tingin. May nakaligtaan ba ako rito? Paano ako naging bagong Marshall?
Bagamat ang pagkakita sa lahat ng yumuyuko, maging si Dexter, ay nagpagising sa kanya sa realidad. Bakit naman? Ngumiti si Dexter, Marshall, may patakaran ang ninong. Sino man ang magbigay sa kanya ng Dragon Slaying Crescent Blade, ang siyang magiging bagong Marshal ng Drake Army. Alam ito ng lahat dito. Ipinagkatiwala niya ito sa iyo noong malapit na siyang mamatay at dahil dyan, ikaw ang aming Marshal. Mula ngayon, ang milyon-milyong miyembro ng Drake Army ay susunod sa mga utos ng Marshal. Hinihintay namin ang utos ng Marshal. Niyanig ng dagandong ng hukbo ang kalangitan. Natulala si Ethan, at saka nabuhayan ng tuwa ang kanyang puso. Naghahanap siya ng dahilan para mapanagan ang hukbong Drake, ngunit narito na ito, nasa ilalim na ng kanyang buong kontrol. Wala nang mas malayang pananghalian pa roon. Itinaas ni Ethan ang kanyang sandata at umungol, nakatanggap ng maling impormasyon ang kamahalan at pinatay ang kanyang tapat na opisyal dahil dito. Ako, si Ethan, ang uupo sa pwesto bilang Marshal ng hukbong Drake, upang palayasin ang mabangis na si Quanrong at sundin ang kalooban ng langit. Magmamarcha tayo pahilaga at lilinisin ang korte ng ating mga Panginoon, magdadala ng liwanag sa Titans. Sumakay kayo palabas ng Lone Goose Gorge. Magmarcha papunta sa Rockland City para maghanda. Maghihiwalay tayo sa 4 na direksyon at maghihiganti para sa matandang Marshal. Paghihiganti. 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 Iwinawagayway ng mga sundalo ang kanilang mga sandata ng may walang humpay na pagkauhaw sa paghihiganti. Nakatakas lang si Shadow King sa bangin ng dumura siya ng dugo, susmariosep yang Ethan na yan. Lalo lang siyang lumalakas. Bilang isang spirit puppet, wala akong kalamangan sa kanya. Sa katunayan, mas mahina ako. Paano niya nagagawang gumawa ng ganito karaming soul martial arts? Naku po. Tumakas si Shadow King na may sugatang katawan, habang nagmumura. Tumigil ka. Libu-libong Quanrong ang dumating upang salubungin siya, kasama si Slaughterwolf sa pangunguna. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.